Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1051 hanggang 1060. Kabanata 1051, naghihintay ako mula pa noong unang panahon, palaging may mga nagsasabi. Pagsasagawa ng katarungan alang-alang sa kalangitan. Ang apat na salitang ito ay kilalang-kilala ng mundo. Ngunit ang langit ay wala kundi isang ulap lamang. Isang bagay na walang buhay na walang nararamdaman. Maaari itong gamitin bilang sandata ng sino mang may pagnanais na gawin ito. Ang pariralang, pagsasagawa ng katarungan alang-alang sa kalangitan, ay kadalasang nagmumula sa mga bibig ng mga makapangyarihan. Ipinapahayag nila ang kanilang sarili bilang sagisag ng katarungan, kumikilos kasama ang mga kilalang guro at may mga lehitimong dahilan. Tungkol naman sa kasabihang, ang mga lalaki ay kumikilos, ang langit ay nanonood. Kadalasan ay nagmumula ito sa bibig ng mahihina. Ang mahihina, na nakaharap sa malalakas at hindi kayang lumaban, ay maaari lamang iasa ang kanilang pag-asa sa isang walang katuturang makalangit na daw. Para sa ginhawa, o baka, mamatay nang nakapikit ang mga mata. Hindi naniniwala si Julius Reed sa langit, ni hindi niya kinailangan ng anumang dahilan para patahimikin ang iba. Kung talagang may langit, kung gayon siya mismo ang langit na iyon. Mayabang ang mga salita mo, pero iniisip ko, gaano ka kahusay. Hinarap ni Matthias Moore ang mga salita ni Julius Reed nang walang galit, ngunit may ngiti. Mula pa noong unang panahon, ang mga walang kakayahan ay nagngangalit sa matinding galit. Mas magaspang ang mga salita, mas mahina ang kakayahan, kadalasan. Hindi niya akalain na ang taong nasa harap niya ay maaaring magdulot ng panganib. Isang daga na hindi man lang nangangahas na ipakita ang tunay nitong mukha, anong kakayahan kaya ang mayroon ito? Higit pa rito, maglalakas loob kaya ang taong nasa ilalim ng maskarang iyon na tawagin ang sarili niyang Mad Dragon. Nakakatawa, nakakatuwa. Hawak ni Matthias Moore ang kapangyarihan ni Wellington Radcliffe, anong eksena ang hindi pa niya napapanood? Kung gaano ako kagaling, malamang hindi mo malalaman. Hindi rin nagmamadali si Julius Reed na kumilos. Matthias Moore, kailangan mong mamatay ngayon. Hindi para sa iba pa, kundi para sa insulto sa Seven Clouds Academy. Nakatadhana na siyang magbabayad ng isang halaga. Isang presyo ng dugo. Sa ilalim ng bandila ng gininto ang dragon na nilunok ang araw, hindi dapat magsalita ng pabaya. Ang mga hindi martial artist ng Seven Clouds Academy ay dapat tumabi at lumuhad sa isang tuhod. Ang mga patakarang ginawa sa loob ng 7 taon ay tila nakalimutan na ng ilan. Anong problema? Hindi ka man lang ng ahas na gumawa ng kahit isang hakbang. May labis na pagmamalaking sinabi ni Matthias Moore, sa buong Otis Radcliffe at Wellington Radcliffe, ikaw ang unang ng ahas na magsalita ng padalos-dalos sa harap ko. Pero, maaaring hindi ito magandang bagay. Mula nang bumalik siya mula sa kanyang pag-aaral at hinukay ang kanyang teritoryo sa Wellington Radcliffe. Sino mang martial artist na dumadaan sa Three River Province ay bibisita sa pamilya Moore. Ang mga young masters ay hindi kailanman nagkaroon ng simpleng pinagmulan o pagkakakilanlan. Dahil hayagang pinagbabantaan na ngayon ng isang tao, nakakatawa ito para kay Matthias Moore. Kayong dalawa, lumingon siya at itinuro sina Templeton Lena at Vanessa Pine, halika kayong dalawa, ako lang ang lalaban sa inyong tatlo. Pagkasabi nito, agad na nag-alab sa tuwa ang mga manonood sa ibaba. Ang reputasyon ni Master Matthew Moore ay dakila, walang hanggan sa paglipas ng mga panahon. Tuwang-tuwa na sumigaw ang ilang martial artist. May mga bali-balitang ang martial arts ni Master Matthew Moore ay may pagkakahawig sa ating ZedSec. Ang tatlong letigo na personal kung nilikha ay may ilang pagkakatulad sa mga galaw na gagamitin ni Master Matthew Moore. Si Crosby Michael, ang sect leader ng ZedSec, ay nagsalita ng may kumpiyansa tungkol sa kanya. Pinuno ng sekta na si Crosby, ang tatlong letigo, sino sila? May isang taong mapagkumbabang humingi ng gabay.
Ang Zade sect ay may magandang reputasyon, lalo na sa ibang bansa, na may 10,000 apprentice. Ang tatlong latigo, marahang humajijek si Crosby Michael, sa kadahan-daang tumayo. Malakas niyang ipinadyak ang kanyang paa, habang iwinawagayway ang kanyang mga braso. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. Ang tatlong latigo, eksaktong 3 tao sa magkabilang panig, tig-iisang latigo, lahat ay nahuhulog sa lupa. Nakasuot si Crosby Michael ng abuhing damit, tunay na ugali ng amo. Pinuno ng sekta Crosby, isa ka rin bang Grandmaster? Nang may makakita sa kanyang galaw, kahit na sila ay lubos na nalilito, isa pala siyang sikat na tao. May mga bali-balitang isa ng Great Grandmaster si Crosby Michael. Kung totoo iyon, hindi ba ibig sabihin noon ay mas makapangyarihan pa si Crosby Michael kaysa kay Matthias Moore? Hey! Kahit na itinuturing akong Grandmaster ng aking henerasyon, wala akong hilig sa mga walang laman na titulo. Kumaway si Crosby Michael, mapagpakumbaba tungkol sa kanyang mga nagawa at reputasyon. Tunay ngang isang Grandmaster, biglang naunawaan ng lahat, ang kanilang mga mata ay napuno ng paghanga. Kasabay nito, sinimulan nilang abangan ang paglipat ni Crosby Michael. Gayunpaman, sa ibaba ng entablado, walang maramdamang kagalakan si Hendrik Kensington. Ninakaw na ni Matthias Moore ang lahat ng atensyon, ano ang ibig sabihin nito? Pinapahiya ang host, pero matagal nang pinipisil ni Leighton Yero ang kamay niya. Suriin ang mga pagbabago, huwag kumilos ng padalos-dalos. Nang marinig ang mga salita ng kanyang Panginoon, tanging ang galit ang napigilan ni Hendrik Kensington. Anong problema? Ayaw mong lumabas. Nasiyahan si Matthias Moore sa mga mapagmahal na titig mula sa ibaba, mapang-akit na nakatingin kina Templeton Lena at Venasepine, kahit na natatakot kang lumabas, hindi mo pa rin matatakasan ang kamatayan. Halika, iwan mo ang huling dignidad para sa Seven Clouds Academy. Pagkatapos magsalita, umatras siya, hawak ang isang kamay sa likod, isang kamay lang ang gagamitin ko, kayong tatlo ang lumapit sa akin. Kung mapa-atres mo ako ng isang hakbang, panalo ka. Bugbugin mo ako, at hindi ka naguguluhin ni Moore. Ang tiwala ng isang Grandmaster. May sumigaw ng malakas sa mga manonood. Matagal na nilang naririnig ang husay ni Master Matthew Moore sa larangan ng Wellington Radcliffe, kaya ngayon lang nila napagtanto kung gaano siya kagaling nang makita siya. Aling kamay? Kalmadong tanong ni Julius Reed. Ito, bumantong hininga si Matthias Moore, iniabot ang kanang kamay, sige na, ayokong sayangin ang oras ko sa mga walang kakayahan. Sumisirit. Ang susunod na sandali, isang malabong anino ang sumilay sa harap ng kanyang mga mata. Nakaramdam si Matthias Moore ng pagkabigla sa kanyang puso. Pumutok. Bago pa siya makapag-react, pilit na nabali ang kanang braso niya. Paano ngayon? Lumitaw si Julius Reed sa likuran niya na parang isang multo, nagtatanong ng may mahinang tawa. Patay na katahimikan. Ang dating maingay na kapaligiran sa patio ng pamilyang Kensington ay biglang tumahimik. May narinig kang pagkahulog ng astili. Tumulo, tumulo. Tumama ang dugo mula sa kanang braso ni Matthias Moore sa ring, ang tunog ay napakalakas. Imposible. Marahas siyang umikot, may takot sa mga mata. Grandmaster. Siya mismo ay isang young master. Matagal na siyang naging maimpluwensya sa Wellington Radcliffe. Pero ngayon, sa hindi inaasahang pagkakataon, sinubukan niyang igalaw ang kanang braso, ngunit walang tugon. Master Moore, ang braso mo. Kumurap ang mga martial artist, gumagalaw ang kanilang mga lalamunan. Ngayon lang, wala silang nakitang malinaw. Nakita na lamang nila ang lalaking nakamaskara na naglaho sa ere. Pagkatapos, lumitaw siya sa likuran ni Matthias Moore. Lumipat ka. Itinuro ni Julius Reed ang paa ni Matthias Moore at mahinahong sinabi, talo ka sa akin, at ang nakataya ay ang buhay mo. Pagkatapos magsalita, malakas siyang sumugod. Si Matthias Moore, na kilala sa kanyang mga unang nagawa, ay itinaas ang kanyang kaliwang braso sa harap niya bilang isang desperadong depensa. Pumutok. Ang malinaw na tunog ng pagkabali ng buto ay umabot sa pandinig ng lahat. Napatalsik pa atras si Matthias Moore, at mabigat na lumapag sa ring. Dumura siya ng dugo, nabalot ng gulat ang buong lugar. Ang mga martial artist, na kanina pa inaabangan ang palabas, ay nagtinginan na parang mga tanga, walang ekspresyon ang kanilang mga mata.
Tanging si Leighton Yero lamang ang bahagyang nakasimangot. Nakikita niya na ang lalaking nakamaskara ay isa ring Grandmaster. Gayunpaman, wala siyang inilabas na aura ng Grandmaster. Ang pagpatay kay Matthias Moore sa loob ng 1 segundo ay tila hindi naman ganoon kahirap. Kaya itong gawin ni Leighton Yero ng mag-isa. Pero dahil suot niya ang maskara, hindi niya maiwasang ma-curious sa mukha sa ilalim nito. Dahil sa husay na iyon, siguradong nasa pinakamataas na ranggo sila sa Heavenly List. Sino kaya ito? Tapikin, tapikin, tapikin. Dahan-daang naglakad si Julius Reed patungo kay Matthias Moore. Pero doon sa ring, ang dating arrogant na si Matthias Moore ay nawala na sa kanyang katinuan. Hindi siya makapaniwala na bigla na lang siyang pinatay. Hindi sumagi sa isip niya ang mga eksena ng pagpatay sa mga labi mula sa Seven Clouds Academy at ang pagiging pinuri ng mga martial arts circles. Patuloy siyang sumipa pabalik gamit ang dalawang paa, sinusubukang bumaba ng entablado. Ang mga mata niya ay nakatitig din ng malapitan sa mga manonood sa ibaba. Isang desperadong kagustuhang mabuhay. Ang tanging gusto niya lang ay mabuhay. Pumutok. Humarap si Matthias Moore sa mga manunood sa ibaba, namimilipit sa sakit. Sa likod niya, nakaapak ang isang paa ni Julius Reed sa kanyang tuhod. Watawat ng digmaan. Sa iyong utos, biglang hinawakan ni Lena sa Templeton ang watawat ng Golden Dragon Swallowing Sun sa tabi niya, at marahas itong inihagis sa entablado. Pumalakpak, hinawakan ito ni Julius Reed sa ere, at mahigpit na hinawakan sa kanyang kamay. Ikaw, hindi mo ako kayang patayin. Isa akong disipulo ng Sky Slaughter Sect, at kung sasaktan mo ako, hindi ka pababayaan ng aking Panginoon. Malakas na sigaw ni Matthias Moore. Sekta ng Sky Slaughter. Bahagyang kumunat ang noo ni Leighton Yero. Tunay ngang hindi simpleng karakter si Matthias Moore. On Omicron, nag-isip-isip na siya kung sino ang maaaring sumusuporta sa pamilya Moore. Pero hindi niya kailanman inakala na magiging Sky Slaughter Sect pala iyon. Ano ang mangyayari kung mapatay kita? Nakatayo si Julius Reed sa ibabaw ni Matthias Moore habang mahigpit na nakahawak sa bandila ng digmaan. Wawawasakin ng Sky Slaughter Sect ang buong lahi mo. Mas mabuti pang putulin mo ang isang braso mo, at baka hindi kita madamay. Umungol sa sakit si Matthias Moore. Ang reputasyon ng Sky Slaughter Sect ay kahanga-hanga, tulad ng sa Mount Shu, isang nangungunang sekta. Kung natalo siya ng kabilang partido, siguradong isa na silang Grandmaster. Tiyak na narinig na ng isang Grandmaster ang tungkol sa Sky Slaughter Sect. Naghihintay ako, sumirit. Bumaba mula sa langit ang watawat ng Golden Dragon Swallowing Sun. Tumagos ang poste ng bandila sa dibdib ni Matthias Moore at bumaon sa singsing na marmol. Ang lugar, natahimik ng lubusan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1052, kumilo si Leighton Yero ang kahangahangang si Wellington Radcliffe Matthias Moore, isang batang Panginoon. Isang kilalang tao sa lalawigan ng Three River. Isang eksperto sa martial arts na kayang takpan ng kamay lang ang langit. Gayunpaman, sa ilalim ng mapagmatsyag na mga mata ng lahat, siya ay pinatay sa arena. Maayos at determinado, nang walang anumang suspense. Ang gininto ang bandila ng dragon ng Seven Clouds Academy na sumisimbolo sa paglamon ng araw, ay tumagos ng diretsyo sa katawan ni Matthias Moore, na dumurog sa marmol ng arena. Natigilan ang mga martial artist. Ang ganitong resulta ay hindi inaasahan ng lahat. Kahit na, ang mga taong ito ay nakaupong nakatulala ng kalahating minuto, hindi na makabawi ng kanilang mga pandama. Isang Grandmaster, na napakadaling burahin. Sino nga ba talaga ang lalaking nakamaskara na ito? Totoo kayang si Mad Dragon ito? Pinagsasama ang mga chismis na narinig nila kanina sa mga hindi pangkaraniwang kilos ni Cooper Ridge ngayon lang. Tila nagiging komplikado na ang sitwasyon. Ang lakas ng loob mo. Putok. Malakas na hinampes ni Henrik Kensington ang mesa at napatayo sa galit. Sa ganitong kritikal na sandali, alam niyang dumating na ang kanyang pagkakataon. Nang mamatay si Matthias Moore, nawalan ng malay ang komunidad ng martial arts sa loob ng patio. Kung kaya niyang tumayo at patayin ang lahat ng natitirang basura ng Seven Clouds Academy, tiyak na makakagawa siya ng pangalan para sa sarili niya. Sa panahong iyon,
Kung maisasama ng pamilyang Kensington ang paaralan ng martial arts ng pamilyang Moore sa lalawigan ng Three River, maituturing siyang nakamit ang malaking tagumpay. Bundok Shoe, Hendrik Kensington, kukunin ko ang buhay mo ngayon. Itinuro ni Hendrik Kensington si Julius Reed na nakatayo sa arena at malamig na sinabi, kung alam mo kung ano ang makabubuti para sa iyo, tapusin mo ang iyong sarili, at mapanatili mo ang iyong dignidad. Kung hindi, gagawin kong mas malala pa sa kamatayan ang buhay mo. Mapangahas pumatay sa pamilyang Kensington, at higit pa rito, isa itong disipulo ng Sky Slaughter Sect. Kung hindi siya kikilos ng walang awa, hindi rin ito maipapaliwanag ng Bundok Shoe. Ang ugnayan sa pagitan ng Sky Slaughter Sect at Mount Shoe ay palaging Maceland. At si Matthias Moore ay namatay sa pamilya Kensington. Mahirap linawin ang sitwasyon. Sinamantala ang oras na ito, tahimik niyang dinurog ang tabletang ibinigay sa kanya ni Leighton Yarrow. Dahan-daang damaloy ang kapangyarihan sa buong katawan niya mula sa kanyang palad. Isang matinding init lamang ang naramdaman ni Hendrik Kensington sa loob niya, na para bang wala ng katapusan ang kanyang enerhiya. Mas lalong tumindi ang kanyang diwa ng pakikipaglaban. Kahit natalo siya, nasa likod pa rin niya si Leighton Yarrow. Manalo o matalo, kaya niyang gawin ang lahat para sa kanya. Guro Kensington. Sa likuran ni Hendrik Kensington, sabay-sabay na sumigaw ang mga martial artist. Labis ang pagkabigla sa pagkamatay ni Matthias Moore. Marami ang napuno ng takot. Ngayong tumayo na si Hendrik Kensington, walang dad ang nagbigay ito sa kanila ng katiyakan. Lalo na't naroon ang eksperto sa Mount Shoe na si Leighton Yarrow. Dumadagandong ang pangalan ng Bundok Shoe. Tumahimik ka. Itinaas ni Hendrik Sterling ang isang kamay, at tumahimik ang buong karamihan. Ano na ang napagdesisyonan mo? Ako, ang Grandmaster, ang dapat kumilos ng personal, o tatapusin mo na lang ang sarili mong makasalanang buhay. Ang isang Grandmaster ay dapat may katangian ng isang Grandmaster. Ang agarang pagsalakay ay gawa ng isang mamamatay tao. Hindi isang maestro. Masyado kang madaldal. Naiinip na nagsalita si Julius Reed. Kahit ano paman, kailangan kitang patayin ngayon. Huwag mo akong sisihin sa hindi pagbabala sa iyo, kahit may mga taga-Bundok Shoe na nakaupo roon, hindi ka nila mapoprotektahan. Hey, ang babaw naman ng mga salita. Naupo si Leighton Yarrow sa ibaba, malamig na tumatawa. Hendrik, sige ka lang. Bilang guro ninyo, dito lang ako uupo. Gusto kong makita kung sino sa mundong ito ang maglalakas loob na saktan ang aking disipulo. Umupo siya ng tuwid sa kanyang upuan, ang kanyang mga titig ay matalim na parang kutsilyo, mahigpit na nakatitig kay Julius Reed. On-o, S-Omicron. Guro, hayaan ninyong kumilos ako at disiplinahin ang baliw na ito. Whoosh! Oy, sus Mariosep! Tumalon si Hendrik Kensington at direktang hinawakan ang longsword, lumapag sa arena. Sumulyap siya sa hindi mapayapang bangkay ni Matthias Moore at malamig na humajejek habang sinisipa ito, mapangahas. Hinahamak ng mga intelektuwal ang isa't isa. Ganoon din ang ginagawa ng mga martial artist. Bukod sa hindi pagpapakita ng kalungkutan sa pagkamatay ni Matthias Moore, tila ba nasiyahan pa siya sa kanyang kasawian. Ang pagpatay sa lalaking nakamaskara sa arena ngayon ay magiging mas kapaki-pakinabang kaysa dati. Hindi lamang nito mapapatunayan ang kahijitan ni Hendrik Kensington kay Matthias Moore, kundi pati na rin na higit na nalampasan ng Mount Shoe ang Sky Slaughter Sect. Higit sa lahat, mapapanalo nito ang puso ng mga tao. 3 ibon na may iisang bato. Hindi nagkukulang ng pera ang mga martial artist, mas mahalaga sa kanila ang reputasyon. Sa ibaba ng entablado, pidol ng lahat ang kanilang hininga, sabik na masaksihan ang tunggalian na ito. Total, ang pagkamatay ni Matthias Moore ay isang napakalaking dagok. Ito rin ang unang pagkakataon na nasaksihan mismo ng mga taong ito ang pagbagsak ng isang Grandmaster. Kumakaluskos, dahan-daang iwinawagayway ni Hendrik Kensington ang longsword. Sa likod ng espada, tumutunog ang mga singsing na bakal. Isang nakamamatay na aura ang nagsimulang kumalat. Si Wellington Radcliffe ay mahusay sa mga ritmo ng musika, at ang kanilang pamamaraan sa paglilinang ay lubhang misteryoso. Dahil sa maraming siglo ng pamana, ang bawat galaw na kanilang ginagawa ay naging lubhang hindi mahuhulaan. Ang tila hindi sinasadyang tunog ng mga singsing na bakal na tumatama sa likod ng espada ay,
Sa katunayan, ritmong gumugulo sa kalaban. Ang kalagayan ng pag-iisip ay nagmumula sa puso. At ang tinatawag na puso ay ang utak. Tulad ng epekto ng isang oyayi, ang maindayog na himig na ito ay nagdulot ng pagkapagod at antok sa utak. Nang hangina ang pagtugon, ito ay lubhang nakamamatay sa isang sagupaan sa pagitan ng mga eksperto. Si Leighton Yero, na nasa ibaba ng entablado, ay marahang tinapik ang mesa gamit ang kanyang kamay. Sa bawat pagtama ng daliri niya sa mesa, tumutunog ang singsing na bakal. Perpektong na-synchronize ang timing. Tumanggo siya sa kasiyahan. Si Hendrik Kensington talaga ang kanyang pinakamapagmalaking disipulo. Sa loob lamang ng 10 taon, napagtagumpayan niya ang kakaibang mga pamamaraan ng paggamit ng espada ni Wellington Radcliffe. Mahalagang tandaan na kahit sa mga disipulo ni Wellington Radcliffe, marami ang gumugol ng kanilang buong buhay na hindi makabisado ang ritmo ng mga singsing na bakal. Kung magpapatuloy ang kalakarang ito, sa loob ng 20 taon pa, matututunan ni Hendrik Kensington ang nakapangangilabot at mabangis na water flow interrupt ion, at pipinuhin pa ito ng husto. Sa entablado, nanatili sa kanyang pwesto si Julius Reed, bahagyang nakasimangot. Nagkaroon ng panghihimasok, ngunit balewala lamang ito. Walang silbi ang ganitong uri ng bastos at mababang antas na taktika laban sa isang taong katulad niya na nabuhay ng libu-libong taon. Pero hindi iyon ang inisip ni Hendrik Kensington. Maliwanag, naniniwala siyang nasa problema si Julius Reed. Kung hindi ngayon, kailan pa siya aatake? Umikot. Sumugod ng malalaki ang hakbang si Hendrik Kensington. Tumaas ang kanyang mahabang espada, nagdulot ng matinding talas, at direktang tinaga. At si Julius Reed, sa sandaling iyon, ay nakatayo pa ring tulala na parang isang tuta. Sa isang kisap mata, ang mahabang espada ay wala pang kalahating metro ang layo mula sa kanyang ulo. Tila nakita na ni Hendrik Kensington ang utak ng kanyang kalaban. Kumunot ang kanyang mga labi sa isang ngisi. Nasa kanyang mga kamay ang tagumpay at katanyagan ngayon. Pumalakpak, pero sa susunod na sandali, itinaas ang kanang kamay ni Julius Reed. Dalawang daliri, mahigpit na kinurot ang talam. Ang mahabang espada, na dating hindi mapigilan, ay biglang nakalutang sa ere. Hindi na ito makakausad pa ng kahit 1 pulgada. Ito, bahagyang nagulat si Hendrik Kensington, may kislap ng pagkagulat na dumaan sa kanyang mga mata. Hindi ba nakatulog ang lalaking nasa harap niya? Pero ngayon lang, kitang-kita niyang parang mapurol ang mga mata ng kalaban niya. Nagtataka ka ba kung bakit hindi ako nagpapansinan ngayon? Mahinahong sabi ni Julius Reed habang nakangiti, kasi iniisip ko kung ano ang kakainin ko mamayang gabi. Mayroon ka bang mga mungkahi? Ako. Namula ang mukha ni Hendrik Kensington, nakaramdam ng inis. Tiningnan niyang mabuti ang maskara sa mukha ng kausap. Iyon ba ay mga disenyo ng gintong dragon? Mamatay ka. Umikot. Isang medyo hindi kapansin-pansing talas ang nagsimulang lumitaw sa talam. Tila medyo magulo ang paligid. Yumapekto na si Hendrik Kensington, matapos durugan ang tabletang iyon sa ilalim ng entablado. Pero kahit anong pilit niya, hindi pa rin niya maibaba ang talam kahit 1 pulgada. Kumalabog. Naputol sa dalawa ang mahabang espada. Ang susunod na sandali, inabot ni Julius Reed gamit ang kanyang kanang kamay. Hinawakan niya sa leeg si Hendrik Kensington at itinaas ito. Nakikita mo ba ang bandila ng gininto ang dragon na nilulunok ang araw, hindi ka ba mangangahas na lumuhad? Mas, guro, namula ang mukha ni Hendrik Kensington, patuloy na nanginginig ang kanyang katawan sa hangin. Tumigil ka. Sa ibaba ng entablado, tumalon si Leighton Yero sa ere. Agad na bumukas ang dilaw na tela na nakapulupot sa kanyang espada sa kanyang likod. Isang kurbadong mahabang espada ang tumama sa kanyang kamay. Slish! Dumating ang isang malamig na liwanag. Isang malakas na suntok sa espada ang iginawad ni Leighton Yero sa braso ni Julius Reed. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1054, Patagang pag-atake ang buhay ay parang isang dula. Kanina lang, ipinagmamalaki nila ang pagpatay sa 2 young masters mula sa Seven Clouds Academy. Isa, na may nakasukbit na watawat ng gininto ang dragon na lumalamon sa araw sa kanyang katawan. Ngayon, patay na parang kuko sa pinto. Dahan-daang tumulo ang dugo sa mga bitek ng marmol sa ibabaw ng arena.
Si Matthias Moore, kahit sa kamatayan, ay hindi pumikit. Ang kanyang katawan, nasa poster pa rin ng pagtakas pababa. Ngunit sa huli, hindi siya nakatakas mula sa kamay ng kamatayan. Sa kasagsagan ng kanyang buhay, wala siyang nakilalang karapat-dapat na kalaban. Kamatayan na lang ang kaya niyang yakapin. At ang isa pa ay ang magiging bituin ng pamilya Kensington, si Harrison Stirling. Isang natatanging disipulo ng Bundok Shoe, ang magiging manugang ng hilagang dagat. Parang asong bali ang gulugod, lumuhad siya at nagmakaawa. Wala pang 5 minuto mula nang magbanta siya ng matinding banta na papatayin si Julius Reed. Ikaw, hindi mo ba ako papatayin? Tumingin ng diretso si Julius Reed, hindi sinulyapan si Harrison Stirling. Sa tingin ko, marahil lahat tayo ay medyo malilimutin. Bahagya niyang ikiniling ang kanyang ulo, tiningnan ang watawat ng Golden Dragon na nilunok ang araw sa tabi niya, habang bumubulong sa sarili, sa ilalim ng watawat ng Golden Dragon na nilunok ang araw, hindi dapat magsalita ng malakas o magsalita ng padalos-dalos. Lahat ng makakakita nito ay dapat umatras ng 300 metro at lumuhad doon. Patay na katahimikan. Sa looban ng daan-daang tao, kahit ang mga tunog ng paghinga ay mahina. Ginoo, sana'y iligtas ninyo ang buhay ko. Ang aking pagkabulag ang siyang nakasakit sa Seven Clouds Academy. Whoosh! Oy, Sus Mariosep! Nontog ang ulo ni Harrison Stirling sa takot. Ang noo niya, malakas na bumagsak sa lupa. Nagkalat ang dugo kahit saan. Pero wala siyang kaalam-alam, patuloy na inuuntog ang ulo sa lupa. Gurgle. Sa ibaba ng entablado, nilunok ng mga martial artist ang kanilang laway, at isa-isa, tumayo sila. Pagkatapos, lumuhad sila sa isang tuhod. Yumoko sila ng mababa. Gaya ng ginawa nila noong una. Taglay ang pagkamangha sa kanilang mga puso. Sa isang iglap, bumalik ang alaala ng karamihan sa 10 taon na ang nakalilipas. Bumalik sa panahon noong una nilang nakita ang watawat ng Golden Dragon na nilunok ang araw. Nang itinanam ang unang watawat ng Golden Dragon Swallowing the Sun sa East Asian Ninja Village, minarkahan nito ang formal na simula ng isang panahon. Natatandaan mo ba ang orihinal na layunin ng Seven Clouds Academy? Hindi pinansin ni Julius Reed ang natatarante at si Harrison Stirling na nasa ilalim ng kanyang paanan at ibinaling ang kanyang tingin sa mga taong nakaluhod sa ibaba. Noong una, hindi kailanman pinaluhod ng Seven Clouds Academy ang sinuman. Ang watawat ng gininto ang dragon na lumulunok sa araw ay isa lamang watawat. Naglakad siya sa ilalim ng bandila, habang marahang humajejek, pero kalaunan, kayo naman ang humakbang pataas at pataas na nagtulak sa inyong mga sarili patungo sa kalaliman. Noong gusto kitang tretuhin ng may respeto at mamuhay ng mapayapa, napansin kong tila medyo hindi ka mapakali. Kalaunan, nang mangibabaw ang Seven Clouds Academy, nagtakda ako ng 3 patakaran. Ang mga makakakita sa gininto ang dragon na nilunok ang bandila ng araw at hindi luluhod ay papatayin. Sino mang maglakas loob na lumapastangan sa Seven Clouds Academy o sa mga disipulo nito ay papatayin. Sa ilalim ng watawat ng gininto ang dragon na nilunok ang araw, sino mang manggahas lumaban ay papatayin. Oras. Tila unti-unting bumabalik sa 10 taon na ang nakalilipas. Nang taong iyon, dahil sa pagkawala ni Isabella Worm ng Divine Dragon Tripod, ginamit ni Julius Reed ang pangalang Mad Dragon at palihim na pumasok sa mundo ng pakikipaglaban. Nang taong iyon, ang watawat ng Golden Dragon Swallowing the Sun ay itinaas kasabay ng hangin at itinanam sa lahat ng dako. Nang taong iyon, tinapos ng mundo ng pakikipaglaban ang ilang siglo ng alitan at nagsimula ng 7 taong kapayapaan. Tanungin ninyo ang inyong mga sarili. Sa mga araw na pinamumunuan ko ang Seven Clouds Academy, wala pang insidente ng paggamit ng kapangyarihan para apihin ang iba. Ang talagang nagtulak sa inyong mga ulo na lumuhad sa ilalim ng bandilang ito ay kayo mismo. Lumingon si Julius Reed, nakatingin kay Harrison Stirling. Tulad ngayon, kung hindi kita sinaktan, luluhod ka ba ng maluwag sa kalooban? Patak na patak, sa looban. Ang mga patak ng pawis ng mga martial artist ay nahulog sa lupa, at nabasag sa 6 na piraso. Mabilis na huminga ang mga taong ito, na parang may sumasikal sa kanila, ang kanilang mga mukha ay namumutla. Umalis ka na.
Ikinumpas ni Julius Reed ang kanyang kamay, pinapayagan kita ngayon para may bahagi mo sa mundo ng martial arts. Nagbalik na ang Seven Clouds Academy. Talaga. May nag-ipon ng lakas ng loob para iangat ang ulo at magtanong. Hindi ako nagbibiro. Nakatayo si Julius Reed na ang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran, tinitingnan ang mga ito na parang isang kayeg ng mga langgam, hindi kasulit sa aking pagsisikap. Lumabas ka at sabihin mo sa mga taong iyon, sabihin mo sa mga gustong makipagtransaksyon sa Seven Clouds Academy, na pumunta ka na lang. Itinuro niya ang nagwawagayway na gininto ang dragon na lumalamon ng araw sa tabi niya, nasa lungsod ng Gonzales ako, naghihintay sa sinumang manggauhas. Maligayang pagdating sa mga hindi takot sa kamatayan. Pero mas mainam kung magdala ka ng sarili mong kabaong. Seven Clouds Academy, pumapatay tayo ng hindi inililibing. Alis na tayo. Gamaan ang loob ng mga martial artist. Maingat silang tumayo, palihim na sumusulyap ang mga mata sa entablado. Natatakot na kahit kaunting kawalan ng atensyon ay hindi na nila mamamalayan ang sarili nilang pagkamatay. Sabihin mo sa kanila, hinihintay ng baliw na dragon ang pagdating ng lahat. Pagkasabi ni Julius Reed, hindi mabilang na tao ang gumuho sa ibaba. And on Omicron, SO, sila'y takot na parang nakakita ng multo, at namamanhid ang kanilang mga paa at kamay sa takot. Baliw na dragon. Ang lalaking nasa harap nila, siya ba talaga ang baliw na dragon? Ang alamat na minsan, nang mag-isa, ay nagtaguyod ng Seven Clouds Academy. Kung talagang nandito si Mad Dragon, sila nga. Sino pa ang maglalakas loob na magmarcha patungo sa kanilang kamatayan? Maraming salamat sa Mad Dragon. Kakabalik lang ni Hendrik Kensington para gumapang pababa mula sa arena. Nang may marinig siyang malamig na boses mula sa likuran niya. Tumigil ka. Nanigas ang kanyang katawan, namamanhid ang kanyang mga paa at kamay. May tanong ako na gusto kong itanong sa iyo. Yumuko si Julius Reed, nakangiti habang nagtatanong, ang North Sea, narinig mo na ba ito? Habang itinatanong ito, bahagyang nanginig ang katawan ni Hendrik Kensington. Maaari mong sabihing wala kang alam, ngunit tiyak na papatayin kita. Walang pakialam na sinabi ni Julius Reed, kung gayon, sabihin mo sa akin ang totoo. Kung hindi ko lang alam ang tungkol sa koneksyon mo sa North Sea, hindi sana ako pumunta rito para patayin ka. Paano? Paano mo nalaman? Si Hendrik Kensington, sa takot, ay nakatitig kay Julius Reed na parang nakakita ng multo. Pakiramdam niya ay natunton ang kanyang mga iniisip. Lihim na lihim ang koneksyon niya sa North Sea. Walang kahit isang tao sa pamilyang Kensington ang nakakaalam. Kahit ang bundok shoe ay walang kaalam-alam sa bagay na ito. Pero paano nalaman ng lalaking nakamaskara sa harap niya na? Magsalita ka, o mamatay ka. Mahigpit na hinawakan ni Julius Reed ang baba niya. Ang mukha niya ay namumula pa rin gaya ng dati. Sa maikling sandaling ito, dali-daling umalis ang mga martial artist sa ibaba. Tanging mga miyembro ng pamilya Kensington na lamang ang natitira, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Sa sobrang takot ni Theodore Kensington ay napaluhod siya sa lupa, at hindi pa siya makatayo kahit ngayon. Samantala, matagal nang hinimatay si Brody Kensington, nakahiga at walang malay sa isang upuan. Walang kaalam-alam kung patay na ba siya o buhay pa. Ang hilagang dagat, ang prinsesa ng hilagang dagat. Nangako ako na basta tutulungan ko silang patayin si Julius Reed, maaari akong maging mangangabayo ng North Sea. Kapag dumating ang araw ng pagpapanumbalik ng North Sea, ako ang magiging hari. Habang nagsasalita, nauutol na sabi ni Hendrik Kensington. Nagngangalit ang mga ngipin niya. Magpatuloy sa pagsasalita, ibunyag ang lahat ng may halaga. Bahagyang kumunot ang noo ni Julius Reed. Hindi niya inaasahan na si Baylor Davenport ay handang magbayad ng ganito kataas na halaga. Isang mangangabayo ng North Sea. Talaga bang handa siyang isakripisyo ang kanyang sarili? Mayroon pang iba. Ang mga nakatatanda sa hilagang dagat ay palagi ring nasa tabi ng prinsesa, ang hari ng bayan sa hilaga. Ang bayan North King kasama ang kanyang mga kabalyeriya, na nakahimpil sa loob ng lalawigan ng 5 ilog, naghihintay upang patayin si Julius Reed. Ang town North King ay isang grandmaster. Tila sabik na ibuhos ni Hendrik Kensington ang lahat ng sabay-sabay. Hari ng bayan sa hilaga. Marahang natawa si Julius Reed, nandito siya. Mabuti,
Mararanasan ko ang lakas ng kabalyeriya ng hilagang dagat. Tungkol naman sa prinsesa at sa mga matatanda, kilala mo ba ang kanilang hitsura? Hindi ko alam. Ang alam ko lang ay laging nakabelo ang dalawang babaeng ito. At sa kanilang tabi, mayroong isang tiyak na puff, puff. Isang sibat ang direktang tumagos sa sentido ni Henrik Kensington. Kumatok, bumagsak sa lupa ang mapagmataas na batang Panginoon. Bumulwak ng husto ang dugo. WHO. Whoosh. Oy, sus Mariosep. Buong bagsik na itinanam ni Julius Reed ang isang bandila sa bangkay ni Henrik Kensington at tumalon sa ere. Tinitiis ang mahabang laban sa pagsusulat, hindi minamadali araw-araw. Isang araw ng maagang tulog. 3 kabanata sa maghapon. Hindi bababa sa 4 na kabanata. Nagsusulat hanggang halos 2:00 ng madaling araw, 1 kabanata lang ang nagawa. Hindi na makatiis, naglalaban ang mga talukap, natutulog. Susubukan kong ilipat ang oras ng pag-update sa araw, para hindi malate ang lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1055, ingatan ang sarili mong negosyo nang tinatanong si Henrik Kensington kanina lang, ang atensyon ni Julius Reed ay nakatuon lamang sa arena, at hindi niya napansin ang papalapit na panganib. Nang lumipad ang pana patungo sa kanya, nang maramdaman ang panganib, likas siyang sumandal. Pero napabayan niya si Henrik Kensington. Dahil dito, natahimik ang isang mahalagang mapagkukunan ng impormasyon. Bakit hindi ka tumakbo? Matapos makaakyat sa mataas na pader ng pamilyang Kensington, natuklasan ni Julius Reed ang isang Shadow Warrior na nakatayo sa paanan ng pader. Sa likod ng Shadow Warrior ay isang hagdan na gawa sa kahoy. Hindi ako nakatakas. Ang Shadow Warrior ay nakasuot ng ordinaryong kulay abong damit pang-atleta, habang karga ang isang binagong dart box. Malaki ang kalibre ng darts, at kung walang anumang depensa, ay madaling makapatay ng isang karaniwang Grandmaster tulad ni Henrik Kensington. Sa harap mo, tanging ang nangungunang eksperto lang ang makakatakas ngayon. Totoo rin iyan. Nanatiling nakatayo si Julius Reed, nakangiti sa Shadow Warrior na wala pang 3 metro ang layo sa kanya. Normal lang sa kanya na hindi maabutin si Leighton Yarrow. Dahil hindi pa lubusang nakabawi ang kanyang kapangyarihan, natalo niya si Leighton Yarrow sa pamamagitan lamang ng pagtugon sa kanyang mga galaw at pagdulot ng psikolohikal na pinsala. O sa halip, ito ay isang napakalaki sa isang antas ng pangunawa. Kung pag-uusapan ang kasalukuyang mga kakayahan, si Leighton Yarrow ay hindi rin mas mahusay kaysa kay Julius Reed. Hanggang sa mailabas ang buong kapangyarihan ng Dragon King Ring, pansamantalang nilimitahan ang mga kakayahan ni Julius Reed. Kailangan niyang gamitin ang ilan sa kanyang enerhiya upang mapigilan ang nakamamatay na aura sa loob ng Dragon King Ring na kumalat sa kanyang katawan. Nangangahulugan ito na hindi kayang gawin ni Julius Reed ang lahat. Kung tungkol naman sa Shadow Warrior na nasa harap niya, mayroon siyang ilang mga panlilinlang, ngunit hindi siya makatakas sa aking mga kamay. Dahil alam mong hindi ka makakatakas, mabuti pang makipagtulungan ka na lang. Nakatayo si Julius Reed na nakakuyom ang mga kamay sa likuran at malamig na sinabi, sabihin mo sa akin, kung sino ang nagpadala sa iyo. Sundit, humigop ng malalim ang Shadow Warrior sa kanyang sigarilyo at dahan-daang bumuga ng puting usok. Tila may pagmamahal siyang nagbabalik tanaw at atubiling hiwalayan ang lasa ng sigarilyo. Sa maikling panahon na ginugol bago mabigkas ang ilang pangungusap na ito. Nasunog na ang sigarilyo hanggang sa dulo. Salamat sa pagpapahintulot mo sa akin na tapusin itong sigarilyo. Habang nakatingin sa upos ng sigarilyong nasa kamay niya na nasunog hanggang sa filter, isang nanunuyang ngiti ang sumilay sa mukha ng Shadow Warrior. Inangat niya ang kanyang ulo, namumula ang mga mata, at tumingin kay Julius Reed. Alam mo ba ang unang bagay na ginawa ko bago ko binuksan ang dart box? Hindi sumagot si Julius Reed, ngunit isang masamang kutob ang nagsimulang mabuo. Uminom ako ng nakamamatay na lason. Mapaglarong inilabas ng Shadow Warrior ang kanyang dila, mahigpit na nakahawak sa dart box, good luck sa iyo. Kumatok, pagkatapos sabihin iyon, diretso siyang bumagsak sa lupa. Hawak pa rin niya ang upos ng sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga daliri. Nagsimulang umagos ang napakaraming dugo mula sa kanyang mga mata at ilong. Mabilis na naglaho ang kanyang mga pupil. Walang natitirang mga palatandaan ng buhay. Nakakatuwa talaga ito.
Umiling si Julius Reed, at binigyan ang wala ng buhay na Shadow Warrior ng huling sulyap. Yumuko siya upang ipikit ang mga mata ng mandirigma. Sa laro ng kapangyarihan, maraming ganoong karakter ang masasakripisyo. Tumayo siya at muling sumilip sa loob ng pader. Sa looban, bukod sa mga mula sa Seven Clouds Academy, tanging sina Terry Moore, Karen, at iba pa ang naroon. Ang tanging taong walang kaugnayan ay si Cooper Ridge. Nanginginig ang dating Pangulo ng Martial Arts Association habang nakaupo sa isang upuan. Kahit na tumakas ang lahat ng mga martial artist, hindi pa rin siya gumagalaw kahit isang pulgada. Baliw. Baliw na dragon. Nakahawak ng mahigpit si Cooper Ridge sa upuan habang dahan-dahan siyang tumatayo. Ngayon lang mula sa ibaba ng entablado, mabilis na kumakabog ang puso niya. Kung talagang namatay si Mad Dragon sa kamay ni Leighton Yero, iyon na sana ang katapusan ng Martial Arts Association, na winasak ng sarili niyang mga kamay. Mabuti na lang at tumaya siya sa tamang panig. Cooper Ridge, may kailangan ako sa tulong mo. Kung kaya mo itong gawin ng maayos, isipin mo na may utang ako sa iyo, hindi sa Martial Arts Association, ng isang pabor, sabi ni Julius Reed, sabay hila ng upuan at umupo sa harap niya. Lumuhad si Cooper Ridge, at buong tapang na sumigaw, pakiusap, utusan mo ako, baliw na dragon. Hanggat mapangalagaan nito ang Martial Arts Association, ako, si Yannick Ridge, ay handang gawin ang lahat para sa Seven Clouds Academy. Kilalang-kilala na sinundan mo ang maltong manggagamot, Mr. Reed, sa loob ng 10 taon. Sa loob ng 10 taong iyon, ibinahagi ng maltong manggagamot ang lahat ng mayroon siya, at ipinamana sa iyo ang kanyang walang kapantay na kasanayan. Yumuko si Julius Reed nang nakangiti at sinabing, nakamit mo ang kahusayan sa pamamagitan ng medisina. Nang masabi ang mga salitang ito, nanginig ang katawan ni Cooper Ridge, at dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang ulo. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, pinilit niyang ngumiti at sinabing, wala akong may tatago sa iyo. Bihira talaga ang mga dalubhasa sa medisina. At ang tugatog ng medisina sa nakalipas na ilang daang taon ay pagmamay-ari ng henyong hari ng medisina ng Medicine King Valley. Dapat mong malaman na kahit ang mga Supreme Elders of Medicine sa King Valley ay hindi makakamit ang kahusayan sa pamamagitan ng medisina. Sina Orville Ellsworth at Atticus Ellsworth ay parehong nagmula sa martial arts. Medyo mas may alam na ako, iyon lang. Inilahad ni Julius Reed ang isang kamay, na gumawa ng isang napakaliit na senadorias. Nagkataon nga, mayroon akong kaibigan na sira ang mukha, at nais kong humingi ng tulong sa iyo sa paggamot sa kanya. Pagkatapos magsalita, kumaway siya kay Karen, halika rito. Mula nang manampa ng katapatan sa kanya sina Karen at Terry Moore, iniisip na ni Julius Reed ang pagtulong kay Karen na maibalik ang dating maayos na mukha nito. Sa kasamaang palad, ang nakaraang paglalakbay sa Medicine King Valley ay hindi naging matagumpay. Tila hindi na mababawi ang lason na ito. Sa kabisera, matapos muling mabawi ni Julius Reed ang kontrol kay Lillian Thompson, inutusan niya itong alamin ang kinaroroonan ng maltong manggagamot, si Mr. Tambo G. Hindi gaanong sikat si Reed, ngunit ang kanyang kakayahan ay walang kapantay. Noong panahong hinahanap ni Julius Reed, sa kanyang pagkukunwari bilang Mad Dragon, ang Divine Dragon Tripod, natagpuan niya si Mr. Tambo. Nag-usap ang dalawa sa tabi ng apoy sa kampo sa isang kuweba. Kinaumagahan, may nalaman si Lillian Thompson na impormasyon sa pamamagitan ng sarili niyang network ng mga kontak. G. Misteryoso at hindi matunten si Reed. Ngunit ang kanyang disipulo pala ay si Cooper Ridge, ang kasalukuyang pangulo ng Martial Arts Association. Bukod pa rito, bibisita sana si Cooper Ridge sa pamilya Kensington upang dumalo sa martial arts event. Kaya tinawagan ni Julius Reed sina Karen at Terry Moore, planong humingi ng tulong kay Cooper Ridge. Ngayong nangako na si Cooper Ridge ng kanyang katapatan, nakatipid ito ng maraming abala. Ginoo, Kowit, G. Reed, kumatok, lumuhad si Karen sa lupa, may luha sa kanyang mga mata, at sinabing, salamat sa iyong dakilang kabaitan. Matagal na siyang sumuko sa pagmumukha niya. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, may pag-asa pa rin. Gustong umiyak ni Karen. Huwag magmadali, pag-uusapan pa rin natin kung maaari ba itong gamutin. Tinapik ni Julius Reed ang balikat niya at ngumiti,
Pakiusap po, Mr. Ridge. Tingnan mo kung ano ang kaya mong gawin. Ang magalang na talumpating ito ay nagpanginag sa katawan ni Cooper Ridge. Mabilis siyang tumayo, lumuhad sa harap ni Karen. Dahan-daang hinaplos ng mga kamay niya ang mukha niya. Ito ay, minsan ay sinubukan sa akin ng Medicine King Valley ang kanilang mga gamot, at ang nakapangangilabot na resultang ito ang kinalabasan nito. Nang banggitin ang Medicine King Valley, puno ng puot ang mga mata ni Karen. Dahil lang sa isang aso, nagmukha siyang multo. Parang halimaw na wasak ang mukha, nasa edad 50 na. Kaya ganoon nga ang nangyari. Dahan-daang ipinikit ni Cooper Ridge ang kanyang mga mata at kinurot ang kulubat na mukha ni Karen. Ilang sandali pa, inalis niya ang mga kamay niya. Matagal nang hindi nasisuri ang iyong pamumuhay, na humahantong sa kakulangan sa bato at iba't ibang karamdaman. Kumurap si Cooper Ridge at idinagdag, at saka. Ang mukha. Itinuro ni Julius Reed ang mukha ni Karen, magtuon ka rito. Panganib sa trabaho. Napakamot si Cooper Ridge sa kanyang ulo sa kahihiyan, seryoso ang kanyang ekspresyon, ang kondisyong ito ay malamang dahil sa matagal na akumulasyon ng gamot sa balat, na nagdudulot ng bares sa mga daluyan ng dugo sa ilalim. Ang paggamot nito ay magiging napakahirap, ngunit hindi imposible. Gayunpaman, ang gamot na kailangan ay kinabibilangan ng one-tailed grass. Bihira ang one-tailed grass sa mundo, hindi ko pa ito makukuha sa ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, tinapik niya ang balikat ni Karen, pero makakaasa ka, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Ma'am, bahid ng pagkadismaya ang nabanaag sa mga mata ni Karen, ngunit nakangiti pa rin siya at hinawakan ang kamay ni Cooper Ridge, salamat. Kapag nasa kabisera ka na, hayaan mo sana akong mag-alok sa iyo ng isang malaking health spa treatment. Ito, hindi alam ni Cooper Ridge kung paano sisigot. Mukhang may isang buntot, N-on-0, C0. Marami akong ganyang gamit. Tumayo si Julius Reed at tumingin kay Cooper Ridge, bumalik ka muna sa Martial Arts Association. Kapag nakuha ko na ang one-tailed grass, guguluhin kita para makapunta roon. Baliw na dragon, sigurado ka bang ang one-tailed grass yan? Iyan ay isang sikat at mahalagang halamang gamot sa mundo, kahit na. Ginagamit ko ito para pakainin ang mga kabayo. Tinapik ni Julius Reed ang balikat niya at walang pakialam na sinabi, marami na ako. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1056, mga mahiwagang matatanda na si Victor ang balita na ang baliw na dragon ay nasa mundo ng mga mortal pa rin, parang isang bomba sa malalim na tubig. Pinasabog nito ang tahimik na mundo ng martial arts at naging parang tilamsik ng tubig. Nagbabalik ang Seven Clouds Academy, at sa itaas ng 5-state international skyscraper sa Gonzales City, isang malaking bandila ng isang gininto ang dragon na nilalamon ang araw ang nakasabit. Ang bandilang ito, sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon, ay itinaas ng may mataas na antas. Kumilos ang mga makapangyarihang paksayon mula sa lahat ng direksyon pagkarinig ng balita, at nagsagawa ng mga emergency meeting upang pagpasyahan ang kanilang susunod na gagawin. Ang mga organisasyong boss, matapos matikman ang tamis ng kapangyarihan, ay nagpasyang magkaisa upang pagtibayin ang kanilang umiiral na pamamahala. At ang hilagang dagat, ay naipit din sa isang pagkakatabla. Sa isang hotel sa lalawigan ng Five River. Nakatayo si Baylor Davenport sa harap ng bintana, pinagmamasdan ang mataong trapiko sa ibaba. Seryoso ang ekspresyon niya. Prinsesa, dahan-daang itinulak pabukas ang pinto. Si Elder Victor, na nakasuot ng maputlang dilaw na mahabang damit, ay lumapit sa likuran niya. Patay na si Hendrik Kensington. Nakakross ang mga kamay ni Baylor Davenport sa harap niya, nakapatong sa may bintana, medyo malungkot, pinatay sa kamay ng Mad Dragon. Ang Seven Clouds Academy. Nakatayo sa likuran niya si Elder Victor, pagod na pagod din, isang pyesa ng chess na orihinal na para kay Julius Reed, at biglang may sumulpat na Cheng Yaojin. Walang dad ang susunod na kikilos ang bundokshu. Gayunpaman, natatakot ako na hindi natin sila magagamit. Noong una, pumili ang North Sea ng isang katulong upang magpanggap na prinsesa at akitin si Hendrik Kensington. Para lang magamit ang kapangyarihan ng bundokshu sa likuran niya. Bagamat si Julius Reed ang pinuno ng 10,000 Mountain Alliance, matagal na siyang pinuno sa pangalan lamang.
Ang 10,000 Mountain Alliance ay nagkawatak-watak sa loob ng kanilang grupo at patuloy na nasangkot sa mga agawan sa kapangyarihan. Idagdag pa riyan ang pagkawala ng memorya ng kanilang pinuno at ang katotohanang hindi pa nakakabawi ang kanyang kasanayan sa pakikipaglaban. Sa pagharap sa bundok Shu, tiyak na tatakas siya sa kahihiyan. Pagkatapos, madadaig siya ng North Sea at mapipilitang alisin sa kanya ang lokasyon ng Divine Dragon Tripod. Nang mapatay si Julius Reed, si Baylor Davenport, sa pamamagitan ng pagkumpas ng kanyang braso, ay mabilis na tutugan ang mga tao ng North Sea, sa tulong ng mga panloob na especially iya sa loob ng 10,000 Mountain Alliance. Sasakupan muli ng North Sea ang DeMarco Mount. Tutuperin din ni Baylor Davenport ang pamana na hindi natapos ng kanyang ama. Pero ngayon, naging komplikado na ang mga bagay-bagay. Ang 7 akademya ng ulap. Huminga ng malalim si Baylor Davenport, bakit kailangan pang lumitaw ang Seven Clouds Academy ngayon? Sinisira mo ang mga plano ko. Whoosh! Oy, Sus Mariosep! Sinuntok niya ang bintana gamit ang kanyang kamao. Puno ng galit at pagkadismaya ang mga salita niya. Naglakas loob si Mad Dragon na direktang makipaglaban sa Mount Shu, ibig sabihin ay tiyak na may maaasahan ang Seven Clouds Academy. Tahimik tayong maghintay at tingnan kung ano ang mangyayari. Kahit sino pa ang manalo sa pagitan ng Mount Shu at ng Seven Clouds Academy, kailangan nating humanap ng paraan para maakit sila sa panig natin. Mahinahong nagsuri si Elder Victor. N0, S Omicron. Sa kabila ng kanyang napakaraming kalkulasyon, hindi niya inaasahan na ang Seven Clouds Academy, ang organisasyong ito na nawala sa loob ng 4 na taon, ay biglang lilito. Binabasag niya ang chessboard niya. Malapit nang matapos ang isang mahusay na hakbang nang may bumaligtad ng pisara. Mag-imbestiga ka. Alamin ang lahat tungkol sa Seven Clouds Academy at tingnan kung tungkol saan ang Mad Dragon na ito. Medyo natatarantang sabi ni Baylor Davenport, sinisira ko ang mga plano ko. Sinisira ang swerte ko. Sandit. Huminga siya ng malalim, sinusubukang pakalmayan ang sarili. Tunay ngang patay na si Hendrik Kensington. Ngunit hindi sa pamamagitan ng kamay ng baliw na dragon. Walang pakialam na nagsalita sina Elder Victor. Sino ang may gawa nito? Biglang lumingon si Baylor Davenport, nanlalaki ang mga mata sa pagtatanong, hindi Mad Dragon. Kung gayon, sino iyon? Ang mabilis na paglitaw ng Seven Clouds Academy ay agad na kumalat sa mundo ng martial arts. Pinatay ng Mad Dragon si Matthias Moore, pinatay si Hendrik Kensington, at tinalo si Leighton Yarrow ng Mount Shu. Karaniwang kaalaman para sa lahat. Pero ngayon, ang sinasabi talaga ni Elder Victor ay, hindi namatay si Hendrik Kensington sa kamay ng Mad Dragon. Ikaw ba yan? Tinitigan niya ang babaeng nakatikip ang mukha at nanliit ang mga mata, saan nanggaling ang impormasyong ito? Isang bagay na alam ng buong mundo ng martial arts. Bakit magkakaroon ng iba't ibang bersyon? Tama. Bahagyang yumuko si Elder Victor at marahang nagsalita, palagi akong may mga nunal na nakatanim sa tabi ni Hendrik Kensington, handang kumilos sakaling may lumitaw na emergency. Ngayon, nang biglang nangyari ang insidente, ang pagpapabayaan nito ay tiyak na haantong sa pagkamatay ni Kensington sa kamay ni Mad Dragon. Kaya naman, nag-utos ako ng isang palihim na pag-atake. Sa ganitong paraan, ang sisi sa pagkamatay ni Kensington ay maaaring ipataw kay Julius Reed. Pagkasabi nito, inilagay ni Elder Victor ang kanyang mga kamay sa lupa at yumuko ng malalim. Please, prinsesa, parusahan mo ako. Natahimik ang silid. Siguro may isa pang dahilan. Ngumiti ng bahagya si Baylor Davenport, lumapit sa kama, at dahan-daang umupo, hindi ako naniniwalang may ganito kapalang plano noon pa. Si Kensington ay isang young master, at magiging mahirap magtanim ng nunal na napakalapit sa kanya nang hindi natutuklasan. Maingat ka at hindi ka kailanman gagawa ng ganoong kasimpleng pagkakamali. Matagal nang magkakilala sila ni Elder Victor. Noong nasa ibang bansa si Baylor Davenport, si Elder Victor ang maingat na nagplano, na nagpahintulot sa North Sea na muling bumangon mula sa abo sa loob lamang ng ilang taon. Sa panahong iyon, si Elder Victor ang humawak ng lahat ng gawain, malaki man o maliit. Gayunpaman, si Baylor Davenport ay hindi naman mahina o walang kakayahan, at kahit na nagtalaga siya ng awtoridad, hawak pa rin niya ang rende ng kapangyarihan.
Ang mga tao ng North Sea ay sumunod lamang sa mga utos ng prinsesa. At gumanap si Elder Victor ng papel sa likod ng mga eksena. Pagbuo ng mga estratehiya at pagsasaayos ng malaking iskema. Bagamat kasama sa mga tauhan ang isang grupo ng mga mahuhusay na individual, ang kontrol sa hukbo ay palaging nasa kamay ng Town North King. Balanse ang dalawa, isa sibil at isa militar. At si Baylor Davenport ang namagitan sa kanila, gamit ang pagiging lihay-timo ng the North Sea upang tipunin ang mga labi ng kanilang mga puwersa. Ngayon, dahil si Elder Victor na mismo ang humawak sa mga bagay-bagay, tiyak na magdudulot ito ng ilang pagdududa sa kanyang isipan. Prinsesa, ang mga mata mo ay parang tanglaw, wala talaga akong mate at tago sa iyo. Itinaas ni Elder Victor ang kanyang ulo at sinabing may mapait na ngiti, pakiusap, parusahan mo ako, prinsesa. Ay lahad mo ang mga dahilan mo. Hindi nagmamadali si Baylor Davenport na sisihin siya. Sabik siyang marinig kung ano ang motibasyon ng kabilang panig. Doon sa bahay ng mga Kensington, hindi ka nirespeto ni Henrik Kensington sa mga sinabi niya. Kaya naman, naisip kong alisin siya at kasuhan si Julius Reed. Sa mga mata ni Elder Victor, mayroong matinding pagkamuhi, walang kabuluhan si Henrik Kensington. Plano ko noong una na umatake ang assassin habang nakikipaglaban siya kay Matthias Moore at pagkatapos ay itutok ito kay Julius Reed. Pero sino ang mag-aakala na biglang makikialam ang Seven Clouds Academy, na tuluyang makakasira sa plano? Kung hindi ko sana na-trigger ang hidden weapon box noon, wala sanang dahilan para magtagpo sina Julius Reed at Mount Shu. Please, prinsesa, parusahan mo ako. Handa akong harapin ang lahat ng kahihinatnan. Kasabay noon ay ang pagkislap ng isang bahid ng galit sa mga mata niya. Galit kay Henrik Kensington. Pagkalipas ng 3 minuto, lumapit si Baylor Davenport at tinulungan siyang tumayo, para maibalik ang hilagang dagat, kailangan nating magkaisa sa layunin. Ayos lang, kung ako iyon, ganoon din sana ang gagawin ko. Ikaw ang mag-aayos ng mga susunod na hakbang. Ang balita mula sa Medicine King Valley ay nagpapahiwatig na ang Ghost Valley ay nagpaplanong gumawa ng hakbang ngayong gabi. Huwag mong istorbohin si Julius Reed, responsibilidad mo iyan. Salamat, prinsesa. Tumayo si Elder Victor at marahang hinawi ang kanyang maputlang dilaw na damit. May naipon na alikabok. Ngayong umaga, nilipol ni Julius Reed ang mga pamilyang Ridge. Pero pagkaalis niya, bigla siyang nawala. Ayon sa mga impormante ko sa Gonzales City. Mayroon pa ba kayong mga impormante sa Gonzales City? Bahagyang napakunot ang noo ni Baylor Davenport, hindi ba't halos tuluyan na silang nalipol noong nakaraan? Maging si Windy Johnson ay nasugatan at tumakas, at ang batang Panginoon ay tuluyang napatay. Akala niya ay tuluyan nang nawalan ng kontrol ang North Sea sa Gonzales City. Si Zaid Radcliffe, ibig sabihin, ang lolo ni Kella Radcliffe, ay lumipat na sa amin. Malungkot na sinabi ni Elder Victor, napakahalaga ng bagay na ito, at hanggat hindi ko natitiyak ang kanyang katapatan, hindi ko muna ipinapalam sa iyo. Sige, may pahintulot ako para kumilos ka. Lumingon si Baylor Davenport at itinulak pabukas ang pinto ng silid, mahinang sinabi habang paalis, lahat ay para sa pagpapanumbalik ng North Sea. Whoosh! Oy, Sus Mariosep, sumara ang pinto ng may kalabog. Bantayan mo ang bawat kilos ni Elder Victor. Tinagubilinan niya ang isang katulong sa may pintuan, kung sino ang nakikita niya, ang mga salitang sinasabi niya, gusto ko ng detalyadong salaysay. At kahit ang mga sanitary napkin na ginagamit niya, gusto kong alamin mo ang lahat tungkol sa mga iyon. Pero Kuya Victor, hindi pa ako gumamit ng sanitary napkin. Kumurap ang attendant. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Baylor Davenport na parang may napagtanto siyang isang nakakatakot na bagay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1057, Pag-ambush pagkalipas ng 5 minuto. Itinulak ni Elder Victor ang pinto, pinagmasdan ang paligid, at saka tinanong ang gwardya sa pintuan, kanina lang, ano ang tinanong sa inyo ng prinsesa? Inutusan ako ng prinsesa na tiyakin ang kaligtasan ni Elder Victor at huwag maging pabaya kahit kaunti, mataimtim na sabi ng bantay. Ganoon ba? Totoo ba talaga? Nagtanong si Elder Victor nang may bahagyang tawa, masasagot mo ng totoo. Para sumagot kay Elder Victor, iyan ang lubos na katotohanan.
Walang itinago ang nasasakupan mo. Ang gwardya, na nakatingin ng diretso sa unahan, ay sumagot ng walang ekspresyon. Napakaganda. Ngumiti at tumango si Elder Victor, saka hinubad ang isang kwintas sa kanyang maputlang leeg. Sa kwintas, mayroong isang kabibe at isang baryang tanso. Nakikilala mo ba? Ito. Sumulyap lang ang gwardya at akmang ibubuka na ang bibig. Bigla siyang natulala. Ang mga mata niya, walang laman at walang buhay. Ngayon, pakisagot ng mabuti ang tanong ko. Iwinaksi ni Elder Victor ang kanyang kaakit-akit na ngiti at ang kanyang ekspresyon ay naging lubhang malamig. Magsalita ka. Ngayon lang, ano ang tinanong sa iyo ng prinsesa? Mataman niyang tinitigan ang gwardya, habang ikinakaway-kaway ang kwintas sa kanyang kamay. Sinundan ng mga mata ng gwardya ang galaw ng kwintas, walang humpay na umiikot. Inutusan ako ng prinsesa na bantayan ang bawat galaw mo, kahit na imbestigahan ang uri ng mga produktong panlinis hanggang sa mga detalye. Ano? Kalampag. Nanginig ang kamay ni Elder Victor, at nahulog sa lupa ang kwintas. Pagkabagsak ng kwintas sa sahig, natigilan ang gwardya, saka kinuskos ang kanyang mga mata, nalilitong. Kakaiba, nananaginip ng gising sa liwanag ng araw. Nang makita niya si Elder Victor na nakayuko para kumuha ng isang bagay, dali-dali siyang umayos ng upo. Sa loob-loob niya, puno siya ng kalituhan. Malinaw na kausap niya si Elder Victor, kaya paano siya biglang nakatulog. Habang pinagmamasdan ang Papa Atres na figure, huminga siya ng malalim at nagpatuloy sa pagbabantay. Kuwit, unti-unting lumalalim ang takip-silim. Sumakay si Julius Reed ng kotse para sa isang espesyal na pagpunta sa Water Pearl Hotel upang ihambing ang mga karanasan kay Miguel Abbott. Kung walang oras para pamahalaan ang isang higanteng negosyo tulad ng Wilson Group. Pansamantala niyang iniwan kina Miguel Abbott at Stanislaus Potter ang buong pamamahala. Kalaunan, kakailanganin niya itong ibigay kay Keller Radcliffe. Ngunit ang tunay niyang dahilan sa pagpunta ng personal sa Water Pearl ay upang linlanggan ang mga nanonood sa kanya. Hindi alam ng karamihan kung anong uri ng relasyon mayroon si Julius Reed kay Mad Dragon. Ginampanan niya lang mismo ang parehong papel. Ang kanyang kilalang anunsyo sa Kensington Family ngayon, na babalik ang Seven Clouds College, ay para rin ikagulat ng mga tao. Gaya ng inaasahan, habang naglalakbay siya sakay ng kotse mula sa lalawigan ng Five River patungong lungsod ng Gonzales. May tahimik na naglaho mula sa pasukan ng hotel. Nasaan ka? Inilabas ni Julius Reed ang kanyang telepono, itinapat ito sa kanyang tainga, at malumanay na nagtanong. Ang pinakapiling batalyon ng Vanguard ng Wolf Cavalry, na binubuo ng kabuoang 130 katao, ay nagtitipon lahat sa Gonzales City. Isang matatag na boses ang narinig sa telepono. Magbisikleta ka ng isang araw, magpahinga ka sa lugar. Hintayin mo ang mga utos ko para sa iba pang mga kaayusan, sabi ni Julius Reed, saka ibinaba ang telepono. Nang umagang iyon, nang malaman ni Julius Reed na inilagay ng Town North King ang Northern Kings Cavalry sa Five River Province, inutusan niya si Cole Nelson na pamunuan ang isang batalyon ng Wolf Cavalry palabas. Nang matanggap ang mga utos, si Cole Nelson, na nangunguna sa 130 Wolf Cavalry, ay tumakbo ng 1,000 kilometro. Sa wakas, nakarating sila sa Gonzales City bago dumilim. Mas mabuting mag-ingat kaysa magsisi. Kung ang mga aso ng hari sa Hilaga ay naging desperado, ang puwersang pangkabayo na ito na mahigit 1,000 ay hindi kakaunti ang bilang. Bagamat 130 lamang ang bilang ng Wolf Cavalry, higit pa sa sapat ang mga ito. Ito ay mga sundalong personal na sinanay ni Julius Reed. Mga mandirigmang sumabak sa hindi mabilang na labanan. Lahat ng mga elite, kuya, dapat ba tayong dumaan sa highway o sa provincial road? Si Aaron Jackson ang nagmamaneho at nagtanong sa malalim na boses. Alam niyang maraming panganib ang darating sa daan. Dalhin mo ang kalsadang probinsyal, bigyan mo sila ng oras para makapag-ayos. Sumulyap si Julius Reed sa kanyang Rolex at walang pakialam na sinabi, mabagal magmaneho, hindi mo kailangang magmadali. Naiintindihan ko. Dahan-daang ibinaba ni Aaron Jackson ang bintana at casual na nagsindi ng sigarilyo. Unti-unting umalis ang sasakyan palabas ng lungsod. Ang liwanag ay lalong humihina ng humihina. Sa wakas, nagmaneho sila papunta sa madilim na kalsadang panlalawigan.
Ang dilim ay parang isang tigreng kumakain ng tao na tahimik na sumusubaybay sa kanila. Isang oras ang lumipas. Nasa kalagitnaan na ng paglalakbay. Noon lang, isang SUV ang baliw na sumugod papunta sa kotse ni Julius Reed mula sa wala pang 100 metro ang layo. Lumipat ka sa tabi. Iwasan mo. Lumingon si Julius Reed at nakita ang nakasisilaw na mga headlights sa bintana sa likuran. Napakaliwanag. Nakakabulag kaya halos hindi maidilat ang mga mata ng isang tao. Nakuha ko. Namutla ang mukha ni Aaron Jackson, mahigpit na nakahawak ang mga kamay sa manibela. Pati ang mga mata niya ay hindi rin tumitigil sa pagtingin sa rearview mirror. Papalapit na sa kanila ang humahagulgol na SUV. Nang wala pang 5 metro ang pagitan ng dalawang sasakyan, marahas na inikat ni Aaron Jackson ang manibela pakanan. Tumili, kasabay ng tunog ng preno, huminto ang kanilang sedan sa gilid ng kalsada. Nagbubuga ng ulap ng alikabok. Bumangga ang harapan ng kotse sa isang puno at nagbubuga na ng itim na usok. Zero no. S Omicron. Pagkalipas ng 10 segundo, dahan-daang umatras ang SUV na kara-rating lang. Kumusta ang pagharang sa mga kalsada sa unahan at likuran? Sa loob ng SUV, tinanong ni Elder Victor, na nakasuot ng masikip na itim na Amerikanang katad, ang lalaking nasa passenger seat. Tulad ng itinagubilan mo, Elder, hinukay ng mga tauhan ko sa North Sea ang mga kalsada sa magkabilang panig sa buong gabi, tinitiyak na sa loob ng 30 kilometro, walang kahit isang sasakyan ang makakadaan. Napakagaling. Tumanggaw si Elder Victor at humarap para itulak pabukas ang pinto ng kotse. Nang makita niyang sira-sira na ang sedan na sinasakyan ni Julius Reed, isang ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang labi. Walang nayon sa unahan, at walang tindahan sa likuran. Nasira ang kalsada, at aabutin ng mahabang panahon si Julius Reed bago makabalik sa Gonzales City. At sa panahong ito, sapat na para kay Wendy Johnson at sa prinsesa na ilayo ang mga taong nakapaligid kay Keller Radcliffe. Para magbakante ng espasyo para sa Ghost Valley. Taga North Sea ka ba? Itinulak ni Julius Reed ang pinto ng kotse, nakatayo ng wala pang 30 metro ang layo kay Elder Victor. Tama, paano mo nalaman? Hindi natakot si Elder Victor at sa halip ay kumuha siya ng isang pares ng itim na guwantes mula sa kanyang bulsa at dahan-daang isinuot ang mga ito. Ang mga guwantes na ito ay kapansin-pansing magkapareho ng kay Devlin. Noong mga nakaraang taon, isa lang sa bawat 10 sa inyo ang kaya kong iwanang buhay, at ngayon, wala pa rin akong may iwan na kahit isang piraso ng baluti sa inyo. Hindi inaasahan ni Julius Reed na pipiliin siyang hampasin ng North Sea habang nasa daan. Bukod pa riyan, tila isa itong babae. Tumayo ng mag-isa. Hinaharangan ang kalsada. Gayunpaman, ito ay ibang-iba sa karaniwang estilo ng North Sea. Dati sa Gonzales City, ang mga tao sa North Sea ay kumilos ng maingat. 12 ng mga tao ang nakaambang tumambang, at kaya pa nilang linlangan ang Thunder Peak Hall. Ngayon, nagbato lang sila ng itlog sa bato. Gusto ko lang makita mismo kung gaano talaga kahusay ang pinuno ng 10,000 Mountain Alliance, sabi ni Elder Victor habang bigla siyang bumilis. Sumugod siya kay Julius Reed sa napakabilis na bilis. Sa kanyang mga kamay, biglang lumitaw ang 2 talam. Kawili-wili. Pinagmasdan ni Julius Reed ang papalapit na kalaban, nanlilisik ang mga mata. Sa loob lamang ng 2 segundo, napalapit ang 30 metrong distansya, at ang malamig na mga espada ni Elder Victor ay tumama. Whoosh! Oy! Sus Mariosep! Napuno ng lamig ng mga espada ang hangin. Umiwas patagilid si Julius Reed, at ang kambal na espada ay dumaan sa kanyang leeg. Putok! Nang sumunod na sandali, sumuntok siya. Nagtagpo ang kambal na espada ni Elder Victor, hamarang sa harap niya. Pero, napaatras pa rin siya ng ilang hakbang ng napakalakas na puwersa. Gamulong siya papunta sa gilid ng SUV, binuksan ang pinto, at tumalon papasok. Sige, hindi pa siya nakapagsalita nang bigla na lang may umagos na dugo mula sa gilid ng kanyang bibig. Naiintindihan ko. Agad na pinindot ng driver ang pedal ng gasolina. Sinusubukang tumakas. Pinaikit ni Julius Reed ang kanyang mga mata, handang humabol. Pero bigla niyang inikat ang ulo niya. Aaron Jackson. Tumakbo.
Binuksan niya ang pinto ng kotse gamit ang isang kamay at tumalon pababa sa mabatong Dallas Dis palabas ng highway habang kayakap si Aaron Jackson. Bam! Tunog. Isang rocket ang lumapag eksakto kung saan ito napunta. Ang sedan na sinasakyan nila ay tumilapon ng ilang metro sa ere. Kasabay ng pagsiklab ng apoy, malakas itong bumagsak sa kalsada. Sus Mariosep, mariin na naikuyom ni Julius Reed ang kanyang mga kamao, medyo galit na galit. Ano nga ba ang eksaktong intensyon ng kalaban? Hindi niya moari. Samantala, sa labas ng Gonzales City, sa Green 5 Road, halos 1,000 kabalyeriya, na nagliliyab sa aura ng kataimtayman, ang nanindigan sa kanilang posisyon. Ang Valley Master ng Ghost Valley ay nakasakay sa isang matangkad na kabayo, hawak ang isang scimitar na parang gasuklay na buwan. Nakatingin ng diretso sa unahan. PS, ang kabanatang ito ang bumawi sa pang-apat na update noong ika-25. May 4 pang update sa araw na ito. Susubukan kong i-adjust ang oras ng pag-update sa araw para makatulog ng maaga ang lahat. Magandang gabi. Hindi na kaya ng katawan ko ang pagpupuyat, pero babawi ako sa araw na to, at hindi na mababawasan ang dami. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1058, na-aksidente si Anna Harris sa lungsod ng Gonzales. Sa loob ng maliit na bahay na istilong kanluranin. Naupo si Kella Radcliffe sa sofa, hawak ang telepono, walang humpay na naglalakad pabalik-balik. Puno ng pagkabalisa ang mukha niya. Isang buong araw na ang lumipas simula nang umalis si Julius Reed sa Gonzales City. Pero wala pa ring balita. Pagkagising ni Kella Radcliffe kinaumagahan, napagtanto niyang wala na ang taong nasa tabi niya. Pero hindi niya masyadong inisip iyon. May sarili ring mga gawain si Julius Reed, at hindi naman lahat ng bagay ay pinakikialaman ni Kella Radcliffe. Pero ngayon ay alas 7 o alas 8 na ng gabi, at wala pa rin kahit isang balita ang dumating. Hindi makontak ang telepono, at hindi rin makontak si Aaron Jackson. Sinabi ni Miguel Abbott na nakabalik na si Julius Reed. Patuloy na maghintay si Kella Radcliffe. Nang tingnan niya ang orasan sa dingding, mas lalo siyang kinabahan. Kahit na si Kella Radcliffe ay isang babaeng hindi kailanman nag-imbestiga sa mga gawain ni Julius Reed. Nararamdaman pa rin niya ang mga agos sa ilalim ng lupa na umaagos sa Gonzales City. May panganib na nagkukubli sa lahat ng dako. Ginang, huwag po kayong mag-alala. Napakamakapangyarihan ni Master, wala siyang kapantay, sabi ni Cosmo habang mabilis na bumaba mula sa itaas nang makita ang pag-aalala ni Kella Radcliffe at mamulong upang aliwin ito. Tumango si Kella Radcliffe, ngunit ang kanyang puso ay naliligalig pa rin. Alam na alam niya kung gaano kahusay si Julius Reed at patuloy na sinasabi sa sarili na walang mangyayari. Ngunit ang kawalan ng kakayahang makipag-ugnayan ay lalong nagpatarante sa kanya. Lalabas na ba ako at hahanapin siya? Matagal nang nasa tabi ni Kella Radcliffe si Cosmo at kilalang kilala niya ang ugali ng kanyang amo. Alam niyang maaaring hindi sabihin ng ginang, ngunit tiyak na labis itong nag-aalala. Gayunpaman, ang iyong kaligtasan. Medyo nag-alangan siya. Huwag kang mag-alala, nandito ako, isang tinig ang narinig sa sandaling iyon, habang ang Night Fairy, na nakasuot ng mahabang itim na damit, ay nagbabagong anyo sa wangis ni Julius Reed, ay pababa ng paunti-unti. Guro, gulat na bulalas ni Cosmo. Ako ay nasasakupan ng iyong Panginoon, tinanggap ko ang kanyang anyo. Kung makikita ng mga tagalabas ang iyong Panginoon, karamihan ay hindi maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Dahan-daang lumapit si Night Fairy sa tabi ni Kella Radcliffe, nakatitig kay Cosmo, iwan mo sa akin ang lugar na ito. Lumabas ka at mangalap ng ilang impormasyon, mapapanatag din nito ang aking loob. Pero, labis na gulat si Cosmo sa loob-loob niya. Parehong-pareho ang boses at anyo ng taong nasa harap niya. Kung hindi inamin mismo ni Night Fairy, baka hindi niya sila mapaghiwalay. Isang napakagandang karakter ang umiral sa mundo. Matapos gumugol ng ilang taon sa mundo ng martial artist, itinuring ni Cosmo ang kanyang sarili na lubos na maalam. Ngunit sa loob-loob niya ay puno pa rin siya ng paghanga. Ayos lang, sabi sa akin ni Julius bago siya umalis, isa siyang Night Fairy na maaasahan mo, nakangiting sabi ni Kella Radcliffe sa Night Fairy bago hinawakan ang kamay ni Cosmo, kung matagpuan mo ang iyong Panginoon, o kung may marinig kang balita, tawagan mo ako.
Oo, mabilis na nagbihis si Cosmo, tiningnan ang kanyang mga nakatagong armas, at sinabi kay Night Fairy, "Salamat para dito. Tungkulin ko yan." Tumanggo si Night Fairy at umupo sa sofa. Lumipas ang oras, segundo por segundo. Ding! Maya-maya lang, biglang tumunog ang cellphone ni Kella Radcliffe. Dali-dali niya itong kinuha. Pero nang makita niya ang pangalan sa screen, may bahid ng pagkadismaya ang sumilay sa mga mata niya. Hindi si Julius Reed iyon. Anna Harris. Pinakalma ni Kella Radcliffe ang kanyang emosyon, at pagkasagot niya ng tawag, narinig niya ang isang nagmamadaling boses mula sa kabilang linya. Kaibigan ka ba ni Anna Harris? Naaksidente siya sa sasakyan at nire-resuscite na ngayon sa ospital. Na-unlock namin ang telepono niya gamit ang fingerprint niya at nakita naming ikaw ang unang tao sa contacts niya. Sa background, may mga tunog ng sirena ng ambulansya. Ako nga, anong nangyari kay Anna Harris? Biglang gumaan ang loob ni Kella Radcliffe. Ang tunog ng ambulansya ay isang palaging paalala na si Anna Harris ay naaksidente. At sa katunayan, siya ang unang contact sa address book ni Anna Harris. Mahal kong kaibig-ibig na Kella. Napaka-kritikal ng sitwasyon. Ikaw ang unang taong na-contact namin, tulungan mo sana kaming ipaalam sa mga magulang ni Anna Harris. Tungkol naman sa pangalan ni Anna Harris, nakita namin iyon sa ID niya sa wallet niya. Papunta na kami ngayon sa Gonzales City Central Hospital, pakikontak po ang mga magulang ng biktima sa lalong madaling panahon. Pagmamakaawa ng doktor habang inuutusan ang mga pagsisikap na resuscitation. Wala sa probinsya ang mga magulang ni Anna Harris. Kung ganoon, pupunta ako rito ngayon din. Kumurap ang mga mata ni Kella Radcliffe habang basang-basa ng pawis ang kanyang mga palad. Matagal nang pumanaw ang mga magulang ni Anna Harris, kaya't nawala na siya ng kasama sa Gonzales City. Bilang matalik niyang kasintahan, hindi may iwasang responsibilidad iyon ni Kella Radcliffe. Doktor, malala ba ang pinsala ni Anna Harris? Nang itanong niya ito, nanginginig ang kamay ni Kella Radcliffe habang hawak ang telepono. Kasabay nito, tahimik siyang nanalangin sa kanyang puso, umaasa kahit walang mangyaring seryosong bagay. Ang biktima ay nasa isang taxi na bumangga sa isang truck ng semento. Namatay agad ang driver ng taxi, at ang kaibigan mo naman ay nawalan ng maraming dugo, nabali ang braso at tadyang, at kasalukuyang nasa ilalim ng emergency care. Kung makakaligtas pa ba siya, gagawin namin ang aming makakaya. Pagkatapos sabihin ito, ibinaba na ng doktor ang telepono. Hindi gumagalaw si Kella Radcliffe, huminga ng malalim habang hawak ang kanyang cellphone. Hindi ito gagana. Kailangan ko siyang makita. Sa kanyang pagkataranta, nagmadali siyang pumunta sa lalagyan ng Amerikana, nagsuot ng jacket, at aalis na sana. Hindi ka maaaring pumunta. Biglang lumitaw si Lillian Thompson sa pintuan. Iniunat ang kanyang kamay para pigilan si Kella Radcliffe. Ang lungsod ng Gonzales ay puno ng panganib. May 3 puwersa lamang na kalaban ng soberano. Kung lalabas ka ngayon ng padalos-dalos, ilalagay mo lang ang iyong sarili sa panganib, at maaari mo pang idamay ang soberano. Habang nagsasalita siya, malamig ang tono ng boses ni Lillian Thompson, walang senyales ng pag-atres. Makakaalis ka lang kapag may tumawag sa akin mula sa soberano. Kung hindi, hindi ka makakalabas ng kwartong ito. Ang maliit na Gonzales City ay punong-puno ng panganib. Madilim pa rin, at wala pang balita mula kay Julius Reed. Hindi kayang palayain ni Lillian Thompson si Kella Radcliffe. Sa labas, binabantayan siya ng mga tao mula sa Wilson Pavilion at Seven Clouds Academy. Medyo ligtas naman iyon, ngunit nang makalabas siya sa silid na ito, walang makakagarantiya kung anong mga panganib ang maaaring dumating sa kanya. Nababalot ng kadiliman ang malawak na lungsod ng Gonzales. Masyadong mapanganib. Kung may mangyari man kay Kella Radcliffe, lahat sila ay parurusahan ni Julius Reed. Naaksidente ang kasintahan ko, malapit na siyang mamatay. Paika-ika ni Kella Radcliffe ang kanyang mga paa sa pagmamadali, kung hindi ako aalis ngayon, baka hindi ko na makita ang mukha niya kahit sa huling pagkakataon. Sa Gonzales City, kaibigan lang ang tingin sa akin ni Anna Harris. Pakiusap, pakawalan mo na ako, ha? Hawak niya ang kanyang bag, habang tumutulo na ang mga luha sa kanyang mga mata. Isang aksidente sa sasakyan.
Nabangga sa isang truck ng semento. Hindi man lang ito naisipan ni Keller Radcliffe. Pwede kitang payagan umalis, pero ililigtas ka ba ng mga gumagala na Shadow Warriors sa labas? Nanlamig na parang yelo si Lillian Thompson, wala akong pakialam kung mamatay ka. Ang isang hanggal na babaeng tulad mo ay pabigat lamang sa harap ng soberano. N-Omicron, S.O. Gayunpaman, ikaw pa rin ang asawa ng soberano. Kung mahuhulog ka sa kamay ng iba, ang soberano ay malalagay sa alanganin. Hindi pinatawad ni Keller Radcliffe ang kahit anong mukha na ihaharap niya sa talumpating ito. Nakasuot ng itim na bestida, malamig na nakatayo si Lillian Thompson sa pintuan, hindi mo siya kailanman karapat-dapat sa simula pa lang. Ngayon, wala akong inaasahan na gagawin mo ang kahit ano para sa kanya. Ang hinihiling ko lang ay huwag mo siyang bigyan ng anumang problema. Sa loob ng silid, tanging iyak ni Keller Radcliffe ang naririnig. Pero hindi ko talaga kaya. Ding! Bago pa matapos magsalita si Keller Radcliffe, muling umilo ang screen ng kanyang telepono. Sa screen ng WeChat, natatakpan ng dugo si Anna Harris, nakahiga sa ambulansya. May tubo pa rin para sa oxygen na nakalagay sa butas ng ilong niya. Si Anna Harris ay nasa kritikal na kondisyon, pakisabihan ang kanyang pamilya sa lalong madaling panahon. Kasunod noon ay may dumating na voice message. Tingnan mo ito. Si Keller Radcliffe, na may pulang mga mata, ay napahawak sa kanyang buhok gamit ang isang kamay, ako. Hindi ko talaga kaya. Siya ang pinakamatalik kong kasintahan. Sige na, umalis ka na. Mananatili ako sa tabi niya at gagawin ko ang lahat para masiguro ang kanyang kaligtasan. Dahan-daang tumayo si Night Fairy, matapos magpalat ng anyo kay Keller Radcliffe. Kung may mangyaring mali, ako ang magiging Keller Radcliffe. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1059, maaari akong maging lola mo, sigurado ka ba? Nang makita ang kaparehong si Keller Radcliffe sa harap niya, bahagyang kumunat ang noo ni Lillian Thompson. Parehong-pareho, kahit na narinig niya ang tungkol sa dakilang reputasyon ng Night Fairy noong nasa 10,000 Mountain Alliance siya. Ang makita ito mismo ng sarili niyang mga mata ay labis pa rin siyang kinikilabutan. Kung hindi, pwede mong tingnan, sabi ng Night Fairy, nakatayo sa tabi ni Keller Radcliffe at sinimulang gayahin ang bawat galaw nito. Ang tono ng kanyang pananalita, ang mga kilos ng pagpahid ng luha. Magkapareho. Kasunod nito, binuhat ng Night Fairy si Keller Radcliffe, umikot agad, at tumayo sa harap ni Lillian Thompson. Hindi mapag-iba sa tunay, pero, delikado sa labas. Thunder Peak Hall, ang mga tao mula sa North Sea, pinapanood nila tayo lahat. Sa mga panahong tulad nito, pakiusap. Pinagsalikop ni Keller Radcliffe ang kanyang mga kamay sa panalangin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Hindi niya matiis na wala siyang gawin kapag nasa panganib ang buhay ni Anna Harris, habang kayapan niyang tumulong. Sige, kung ganoon. Sa wakas, huminga ng malalim si Lillian Thompson at itinulak pabukas ang pinto ng kwarto, sasamahan ko kayong dalawa, pero kapag hindi kinakailangan, sundin ninyo ang mga utos ko. Kaya mo ba yan? Oo, tumanggaw si Keller Radcliffe na parang langgam. Kayong dalawa, ang isa pang Keller Radcliffe ay nagsimulang magsalita, natigilan. Kita mo, mahirap sabihin, di ba? Ang unang nagsalita na si Keller Radcliffe ay tumalon palabas, naiwan ang dalawa na nakanganga. Diyos ko, dahan-daang tinapik ni Lillian Thompson ang kanyang sentido. Kakausap lang niya sa peking Keller Radcliffe. Tara na. Nang makitang humuhupa na ang oras, hinawakan ni Lillian Thompson ang kamay ni Keller Radcliffe at naglakad patungo sa pinto. Pagkasakay sa kotse, nagpadala siya ng text message kay Julius Reed at itinanong ang lokasyon niya. Pagkatapos, palihim niyang isinilid ang telepono sa bulsa ni Keller Radcliffe. Bagamat hindi nila makontak ang Panginoon ngayon, magkakaroon din sila ng signal kalaunan. Ang tunay at peking Keller Radcliffe ay nakaupo sa likurang upuan. Yumuko ang diwata ng gabi, tinatakpan ng mga kamay ang kanyang mukha. Nang tumangala siya, nagbago ang kanyang anyo at naging kay Julius Reed. Ang mukha nitong ayos lang para takutin ang mga tao. Kung may tunay na panganib, maaari akong maging siya agad-agad, paliwanag ng Night Fairy, habang nakatingin kay Lillian Thompson, na nakaupo sa passenger seat. Sige,
Tumanggo si Lillian Thompson at inutusan ang driver, pumunta ka sa Gonzales City Central Hospital. Ang driver ay ang kanyang tauhan, napaka-maaasahan. Sa ilalim ng madilim na gabi at mga ilaw sa kalye. Isang itim na sedan ang dahan-daang lumabas ng bungalow, patungo sa ospital. Lumipat na ang target. Pagkaalis nila, may kumuha ng telepono mula sa kabilang kalye para ipaalam ang impormasyon. Ang Gonzales City ay isang lungsod sa baybayin na umaakit ng ilang turista kahit sa gabi. Noong una, medyo sumisikip ang trapiko. Pero habang papalapit sila sa ospital, lalong tumahimik ang mga kalye. Ana, sana maayos mo ang lahat. Patuloy na tinatawagan ni Radcliffe si Anna Harris. Pero simula nang matanggap ko ang mensaheng iyon mula sa doktor, wala nang sumagot sa telepono. Binuksan niya ang video at pinanood ito ng ilang beses, nakumpirma na si Anna Harris nga ang nasa loob nito. Duguan, na may maputlang mukha. Tumili, pero bigla na lang huminto ang sasakyan. May problema. Putok. Agad na itinulak ni Lillian Thompson ang pinto ng kotse at nakita ang harang na wala pang 10 metro ang layo sa kanila. At sa harap ng barikada ay nakatayo ang isang lalaki. Matagal na kitang hinihintay, sabi ng lalaki, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Swoosh! Sus Mariosep! Swoosh! Sus Mariosep! Swoosh! Sus Mariosep! Bumaba mula sa itaas ang ilang itim na figure, lumapag sa harap ng matanda. Lahat sila ay nakasuot ng itim na damit, tanging ang kanilang mga mata lamang ang nakikita. Sa kanilang mga kamay, bawat isa sa kanila ay may hawak na mahabang espada. Kumikinang nang nakakatakot ang mga espada sa ilalim ng mga ilaw sa kalye. Bigla, may panganib na nagkukubli sa mga walang laman na kalye, puno ng tahimik at nakamamatay na aura. Sige, sumandal si Lillian Thompson sa bintana at malamig na tumingin kay Keller Radcliffe. Bunga ito ng katigasan ng ulo mo. Tandaan mo ang mga sinabi ko, hindi mo siya karapat-dapat. Dagdag ka lang sa problema niya at magiging pabigat ka pa niya. Pagkatapos magsalita, hindi na niya hinintay ang mapanuyang tingin ni Keller Radcliffe at humarap sa Night Ferry, ingatan mo siya. Kung hindi, wala sa ating dalawa ang makakaligtas dito. Pero ikaw, magsasalita na sana si Keller Radcliffe nang makita niya ang nagyayelong mga titig ni Lillian Thompson. Wala kang pakialam sa buhay at kamatayan ko. Kahit mamatay ako, para na rin ito sa ating banal na Panginoon. Pagkasabi niyan, tumalikod siya at bumunot ng 2 mahahabang kutsilyo mula sa kanyang bota. Bam! Tunog. Mabilis na tinapakan ng driver ang accelerator, saka mabilis na iniurong ang takbo ng sasakyan. Tigilan mo sila para sa akin. Sa sandaling nagsalita ang matanda, sumugod ang ilang samurai na may hawak na mahahabang espada. Malinaw ang target, itim na sedan iyon. Kung gusto mong mahuli ang isang tao, kailangan mo munang dumaan sa akin. Si Lillian Thompson, na nakasuot ng itim na gown, ay tumakbo patungo sa grupo ng mga samurai. Sumisirit, 4 o 5 mahahabang espada ang direktang tumama sa kanya. Sa harap ng ganitong sitwasyon, gumawa si Lillian Thompson ng isang malawakang suntok gamit ang kanyang espada. Kumalabog. Tumama ang mahahabang espada sa kanyang talam na bakal, at kumikislap sa hangin. Pagkatapos, hinablat ni Lillian Thompson ang isa pa niyang kutsilyo. Sumirit. 4 o 5 samurai ang bumagsak sa lupa, walang tigil na nanginag. Nagtipon ang iba, pinalibutan si Lillian Thompson. Tumalon ang matanda, diretsong hinabol ang sedan. N0 no G Omicron .co Omicron. Lolo, nang makita ang anyo ng matanda, bahagyang kumunot ang noo ni Lillian Thompson. Ang nangunguna sa kanila ay isa palang Grandmaster. Kailangan niyang kumilos ng mabilis para mapatay ang mga taong ito sa harap niya. Kung hindi, tiyak na maaabutan ng matandang iyon si Keller Radcliffe. Isang grupo ng mga walang kwentang hanggal, mamatay kayong lahat. Malakas na sigaw ni Lillian Thompson, habang ang 2 niyang espada ay masiglang sumasayaw sa kanyang mga kamay. Walang kapangyarihang sumalungat ang mga martial artist. Sa loob lamang ng 10 segundo, may mga bangkay na nakakalat sa kung saan-saan. Si Lillian Thompson, na may hawak na 2 mahahabang kutsilyo, ay agad na humabol sa direksyon ng papaalis na sedan. Ako ba, magkamali, sa sedan? Sinubukan ni Keller Radcliffe na magpigil, ngunit sa huli ay umiyak siya.
Habang nakatingin sa bintana, nagsimula siyang magsisi sa kanyang desisyon. Kung talagang pinabigat niya si Lillian Thompson, paano niya haharapin si Julius Reed? Walang makakahula kung ano ang mangyayari bago pa man ito mangyari, mahinahong sabi ng Night Fairy, na sanay sa mga pangunahing kaganapan. Si Lillian Thompson ay isang Grandmaster. Hindi mas mababa ang kakayahan niya kaysa sa akin. Lumingon siya kay Kella Radcliffe, huwag kang mag-alala. Sige, napakagatlabi si Kella Radcliffe at inihilig ang ulo. Putok, pero noon lang, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa bubong ng kotse. Mag-ingat ka, hinawakan ng Night Fairy si Kella Radcliffe at mapilit na sumandal sa kabilang panig. Kung saan nakaupo lang si Kella Radcliffe, isang mahabang espada ang tumagos sa bubong at tumama sa upuan. Matanda, hindi naman masama ang mga galaw mo. Dumating si Lillian Thompson na humahabol, ang kanyang dalawahang espada ay inihagis sa ere. Bahala ka sa sarili mong negosyo. Tumalon pa atras si Wendy Johnson para iwasan ang mga kutsilyong bakal na may intensyong nakamamatay. Sa sandaling ito, patuloy na bumilis ang takbo ng sedan. Kailangan mo muna akong harapin. Tumalon si Lillian Thompson at lumapag sa harap ni Wendy Johnson, habang hinuhugot ang dalawa niyang kutsilyo mula sa lupa. Kung hindi mo ako matatalo, mabuti pang mamatay ka na lang. Hindi siya nakaramdam ng takot na harapin ang isang Grandmaster. Dahil ilang dekada na siyang nasa tabi ni Julius Reed, paanong hindi niya taglayin ang ganitong kalaking kasanayan? Sa apat, tanging si Isabella Worm lamang ang pinakawalang kakayahan. Ang pinakapaboritong katulong na ito ay hindi talaga nagsanay. Kahit na ang 10,000 Mountain Alliance ang may pinakamahusay na mapagkukunan sa mundo, ang pinakamahusay na mga gamot, ang pinakamahusay na mga guro. Pero ayaw matuto ni Isabella Worm. Ang tatlo pa ay nakarating na sa kaharian ng mga Grandmaster. Ngayong nakaharap na si Wendy Johnson, si Lillian Thompson ay may kumpiyansang mananalo. Sino ang mag-aakala, sa murang edad mo, isa ka ng Grandmaster? Pumutok ang malambot na espada ni Wendy Johnson habang malamig niyang pinagmamasdan ang babaeng nasa harap niya. Kalokohan. Matanda na ako para maging lola mo, paano mo nasabing napakabata ko pa? Mariing nagmura si Lillian Thompson. Ano? Ang lakas ng loob mong insultuhan ang lola ko. Parang kidlat na sumabog si Wendy Johnson, ang kanyang malambot na espada ay tumatalsik sa ere, mamatay ka. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1060, may isang inagaw sa Ghost Valley, markang Paiwa. Kumalabog. Ang malambot na espada ay sumasabog sa kapangyarihang sumasabog. Tumalbog ang dulo ng espada sa mahabang kutsilyong hawak ni Lillian Thompson, na nagpasiklab ng isang kislap ng liwanag. Pagkatapos, muling sumulpat ang longsword. Taglay ang nakakatakot at umaalon na galaw, ito ay parang anino ng ahas. Napilitang umatras si Lillian Thompson ng ilang hakbang, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa solemna. Hindi dapat maliitin ang pinagmulan ng kanyang kalaban. Lalo na itong husay sa pag-espada, na may bahid pa ng katigasan. Ilabas mo ang buong lakas mo. Isinugod ni Wendy Johnson ang kanyang espada, malamig na sinabi, sana ay matupad mo ang mga magagandang salitang sinabi mo. Namatay na ang lola niya sa North Sea. Ngayon, ang makita ang batang babaeng ito sa harap niya na nagsasalita ng nakakainsulto, hindi niya lubos maisip ang matinding galit na nararamdaman niya. Whoosh! Oy! Sus Mariosep! Sa isang iglap, isang langit na puno ng mga imahe pagkatapos ng lahat. Ginamit ni Wendy Johnson ang dulo ng kanyang espada upang sumulat ng isang mahabang tula sa hangin ng may maalab na mga hagod. Ang sword chi ay nagpalit ng anyo at naging mga karakter na, sa madilim na gabi, ay parang mga kumikislap na bituin, kumikinang sa malamig na liwanag. Bawat salita ay parang kutsilyo, may bahid ng nakamamatay na hangarin. Si Wendy Johnson, na parang lasing, ay casual na sumulat ng mahigit 170 karakter. Pagkatapos noon, isang espada ang tumawid sa kalangitan. Daan ng iskolar. Nang makita ang tulang nakalahad sa kanyang harapan, biglang ngumiti si Lillian Thompson at sinabing, hindi ko alam na ganoon kapedantek ang iyong iskolar. Ha! Nagulat. Isang kislap ng inis ang sumilay sa mga mata ni Wendy Johnson. Ang daan ng mga iskolar ay malinaw na ang pinakamarangal sa mga kaharian. Pero, mula sa kanyang bibig,
para itong isang mapanuri na iskolar. Walang katapusang mga landas, ngunit ang mga maliliit na landas ay kadalasang may kaakibat na pagmamalaki. Ang pambihira ay palaging pinahahalagahan mula pa noong sinaunang panahon. Kaunti lang ang mga nagsasagawa ng Scholar's Way. Sa tuwing ibinubunyag ni Wendy Johnson ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang Grandmaster ng Scholar's Way at nakikita ang pagkagulat sa mga mata ng iba, nakakaramdam siya ng pagmamalaki. Lahat ay mababa, tanging ang karunungan lamang ang itinataas. Pero ngayon, pinagtatawanan talaga siya ng babaeng nasa harap niya. Galit, nagpa siya si Wendy Johnson na hayaang maranasan ng kanyang kalaban ang tunay nitong kakayahan. Nakikita kong isa ka ring Grandmaster, bakit hindi ko ipakita sa iyo kung anong paraan ang ginagawa mo? Habang nagsasalita siya, marahas niyang itinulak ang kanyang mga kamay paarap. Sumabog ang longsword sa ere. Isang langit na puno ng mga tula ang naging isang ilog celestial na bumalot sa longsword sa loob nito. Taglay ang isang apokaliptikong intensyong pumatay, sumugod ito patungo kay Lillian Thompson. Maraming daan, ngunit ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung ano talaga ako. Kaharap ang espadang sumusulpot sa ere, hinawakan ni Lillian Thompson ang kanyang mga kutsilyo at huminga ng malalim. Hiwain. Habang umaatake ang longsword na nababalot ng kalangitan na puno ng mga tula, bumagsak ang kambal na kutsilyo ni Lillian Thompson. Nang walang anumang magarbong galaw. Walang palamuti at prangka. Basta, isang matinding sagupaan. Palihis na guhit tuldok. Mahinang ugong ang pinakawalan ng longsword. Nakalap gamit ang talam ng talam, nakasabit sa ere. Bumilis ng bumibilis ang ikot ng ilog celestial, at ang longsword ay lalong naging hindi mapakali. Sa wakas, ang daan-daang hibla ng sword chi na bumubuo sa teksto ay nagsimulang sumanib sa katawan ng espada. Lumakas ang liwanag. Ang momentum, mas malakas pa kaysa dati. Basag para sa akin. Umungol si Lillian Thompson at idiniin pababa ang kanyang kambal na kutsilyo. Pumutok. Isang tunog ang gamulat kay Wendy Johnson, dahilan para magising ang kanyang katawan. May lumitaw na bitek sa malambot na espada. At ang mga karakter ay nagsimulang humiwalay sa talam, na parang malapit ng magkahiwa-hiwalay. Bam! Tunog. Sa wakas, isang malakas na ingay. Nabasag ang longsword. Nabasag sa lupa. Ito ay gulat na iniabot ni Wendy Johnson ang kanyang daliri kay Lillian Thompson. Ito ay akala mo ba dahil sa napakabihirang daan ng mga iskolar, dapat sana ay natalo mo ako? Hawak ni Lillian Thompson ang kanyang mga kutsilyo, bahagyang mapatla ang kanyang kutis. Maraming paraan, pero mas nananaig ang martial arts. Mas madalas itong nangyayari, mas madali silang matarget. Ngunit ang Scholar's Way ay napakabihirang mangyari. Marami ang hindi alam kung anong mga kakayahan ang taglay ng isang Grandmaster of the Scholar's Way. Kaya naman, hindi nila kayang sirain ang isang atake kapag nakita nila ito. Pero ngayon, ang babaeng nasa harap niya ay nagtanong ng ganoon, halatang may kaunting husay. Mapang-ipang paraan. Matapang na sinabi ni Lillian Thompson, ang daang mapang-api, isa sa 10,000. Ngayon, mararanasan mo ang daan ng pagmamatigas, at mamamatay ka ng walang pagsisisi. Pagkasabi niyan, pumailang lang siya sa ere. Ang mga kutsilyong hawak niya ay naging 2 bulalakaw, diretsyong tumarak pababa. Bam! Tunog. Markang paywa. Gulat na nakaiwas si Wendy Johnson, at ang buong tao ay napaatras ng ilang hakbang dahil sa lakas ng impact. Mapang-ipin. Sa mundong ito, tunay ngang mayroong ganitong kapangyarihang labis na nakakapangilabot. Nanlaki ang mga mata niya, at hindi makapaniwalang sinabi, "Sino ka? Bakit hindi kita narinig kahit kailan?" Nakakapangilabot na kapangyarihan. Isang bagay na umiiral lamang sa mga alamat. Ang isang mapang-ipang katawan ay napakabihirang mangyari, ang isang ordinaryong pangangatawan ay hindi kayang tiisin ang pag-atres ng mapang-ipang kapangyarihan nito. Hindi kailanman inakala ni Wendy Johnson na ang babaeng nasa harap niya ay magkakaroon pala ng matinding kapangyarihan. Oras na para mamatay ka. Whoosh! Oy, sus Mariosep! 2 kurbadong sable ang sumingit sa ere. Para sa sama ng loob na ito, dahan-dahanin natin ang usapin. Tumalon si Wendy Johnson, at nakatakas sa isang nakakahiyang pagtakas. Pagkatapos niyang tumakbo ng ilang milya,
Nakasandal siya sa isang puno, at samuka ng mga sariwang dugo. Mabuti na lang at maliit na pinsala lang iyon. Samantala, nasa kalsada. Hawak ni Lillian Thompson ang isang pares ng sable, ang sulok ng kanyang bibig ay tumutulo rin ang isang patak ng dugo. Ang labis na kapangyarihan ay madaling magdulot ng backfire. Hindi ito kinaya ng katawan niya. Kahit sa loob ng 10,000 Mountain Alliance, dala ang lahat ng uri ng espiritual na gamot para sa pagkain, hindi pa rin niya makayanan ang mga panloob na pinsala. Noong una, matigas ang ulo niyang piniling tahakin ang landas ng mapang-ipang kapangyarihan dahil lamang. Kilala si Julius Reed sa kanyang mapang-ipang kapangyarihan. Gusto niyang maging kasing husay ng banal na Panginoon. Nako! Huminga ng malalim si Lillian Thompson at pinunasan ang dugo sa kanyang bibig at hinabol ang direksyong nilisan ng sedan. Kuwit, magiging maayos ba siya? Sumandal si Keller Radcliffe sa likurang upuan, nanginginig ang mga kamay niya nang hindi mapigilan. Huwag mag-alala, si Lillian Thompson ay isang Grandmaster. Kung gusto niyang umalis, hindi siya kayang panatilihin ng mga ordinaryong tao. Mahinahong nagsalita si Night Fairy. Sa ngayon, nasa anyo siya ni Julius Reed, ngunit ang kanyang kilos ay hindi pangkaraniwang malungkot. Omicron. Sa unahan, may nakaharang sa daan. Biglang binagulan ng driver ang takbo ng sasakyan, habang nanginginig ang boses na nagsalita. Hindi mahalaga, basta't tapusin mo na lang. Huminga ng malalim si Night Fairy, saktan mo sila. Pero hindi tayo makakalusot. Dahan-daang hininto ng driver ang sasakyan, puno ng takot ang tono ng kanyang boses. Anong nangyayari? Bahagyang yumoko si Night Fairy at biglang nanigas. Nauna, sa sinag ng headlight, mayroon talagang isang tropang kabalyeriya. Ilang daang kabayong pandigma ang bumubulong ng mahinang ungol, kasama ang mga kabalyeriya na nakasuot ng asol na damit na nakasakay sa mga ito. Sa mga kamay ng mga kabalyeriya, puro kurbadong sable ang nasa kamay nila. Sa liwanag ng buwan, kumikinang sila ng napakaliwanag na hindi kayang idilat ng isa ang kanilang mga mata. Tumalikod ka, umatras, sumigaw ang Night Fairy, bilis. Naiintindihan ko, mabilis na inikat ng driver ang manibela, ngunit bago pa man siya makapagpabilis, muli siyang natigilan. Sa likuran nila, lumitaw din ang mga kabalyeriya sa isang punto upang harangan ang daan. Lahat ay nasa maayos na hanay. Ang mapang-ipang kapaligiran ay nagpahirap sa paghinga. Ano ang gagawin natin? Nanuyam ang lalamunan ng driver, at tumutulo ang mga butil ng pawis na kasinlaki ng butil ng pawis sa kanyang mga sentido. Panik, napahigpit ang pagkakahawak ni Keller Radcliffe sa kanyang mga kamay, tila nalilito. Dito ka lang, huwag kang gagalaw. Dahan-daang binuksan ni Night Fairy ang pinto ng kotse, nakatingin sa mga humaharang sa harap. Maaari ko bang itanong kung sino ka? Habang nagsasalita siya, nagbago ang anyo niya at naging parang si Itay Huntington. Nandito kami para mahuli ka. Ang Ghost Valley Master na si Eleanor Pendleton, habang nakasukbit sa isang mahabang espada, ay malamig na nagsabi, sabihin mo sa babaeng nasa kotse na bumaba ng maluwag sa loob. Paano kung tumanggi ako? Nakatitig ng diretso si Night Fairy sa mga mata ng Valley Master, gagamit ka ba ng puwersa? Bukod sa babaeng yan, patayin niyo na ang iba pa. Hindi sumagot si Eleanor Pendleton sa tanong ng Night Fairy, sa halip ay marahas na inihampas ang mahabang espada pasulong. Patayin sila. Sa isang iglap, ang dating tahimik na kalye ay napuno ng matinding hangering pumatay. Binibining Radcliffe, tumakbo ka. Itinulak ni Night Fairy ang pinto ng kotse, itinuro si Keller Radcliffe. Sige, nagmamadaling lumabas ng kotse si Keller Radcliffe dahil sa takot, at nang tatakbo na sana siya paaban, siya ay tinamaan ng malakas sa batok. Pasensya na, pinatatag siya ni Night Fairy, inilagay sa tabi ng kotse. At pagkatapos, lumipat siya sa upuan sa harap. Ako, kumabog. Isang punyal ang tumama diretso sa puso ng driver. Pagkatapos, ang Night Fairy ay nagpalit ng anyo at naging anino, at naglaho sa daan.